Habang nagaganap ang isang masayang salo-salo ang pamilya, sinampal ang aking hipak ang aking anak. Wala kang galang. Ako ang magtuturo sa iyo ang mabuting asal dahil hindi magawa ang nanay mo. Agad ko siyang ginantihan ng 2 sampal. Nang sugurin ako ng 4 na miyembro ng kanyang pamilya at palayasin ako, lumabas ako at gumawa ng isang tawag. Natigilan silang lahat. Ang lutong ng tunong ng sampal ay umalingaw-ngaw sa gitna ng masayang kaguluhan ng aming Noche Buena. Parang isang balde ng yalong tubig na ibinuhos sa kumukulong mantika. Napahawak sa kanyang pisngi ang anak kong si Lily. Umatras 2 hakbang ang kanyang maliit na 5 taong gulang na katawan hanggang sa bumangga sa isang silya sa dining room. Natigilan siya ng isang segundo. Agad na napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ngunit kinagat niya ang kanyang labi at pinigilang umiyak. Ang hangin sa salaeng makapres ay biglang bumigat. Batang walang utang na loob, sabi ng aking hipak na si Marga. Nakataas pa rin ang kamay. Ang kanyang kuko na pininturahan ng matingkat na pula ay halos nakaturo sa mukha ni Lily. Kapag nagsasalita ang mga nakatatanda, tatahimik ka. Ako ang magtuturo sa iyong pakikisama at galang para sa nanay mo. Isang matining na uhong ang pumuno sa aking makataingha. Bumagsak ang tinidor sa aking plato na may malakas na tunog. Marga, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Bigla akong tumayo mula sa upuan. Ang paa nito ay kumayot ng malakas sa sahig na kahoy. Anong ginagawa ko? Humarap sa akin si Marga. Ang kanyang muha, na may hawik sa aking asawang si Marco, ay nakangiwi sa galit. Clara, tingnan mo ang kahangahangang anak na pinalaki mo. Binibigyan siya ng lola niya ng isang hiwaeng lechon, at sasabihin niyang ayaw niya ng bahaging may balat at taba. Pagkatapos ngang lahat ng pagmamahal na ibinuhos ng lola niya, ibabalik niya lang ito sa mukha niya at ipapahiya ang matanda. Ang aking biyenan na si Mama Chora, na nakaupo sa kabiserang mesa, ay agad na sumingit. Totoyan, Lily, itinabi pa naman ng lola ang pinakamasarap na bahagi para sa iyo. Paano mo ako nasasagot ng ganyan? Wala kang hiya. Si Lily, nahawak pa rin ang kanyang muha, na may mamatang luhaan, ay bumulong, hindi. Hindi ko po sinabing hindi ko kakainin. Sabi ko po, salamat po, lola, pero pwede po bang yung laman na lang? Hindi ko po gusto ang mataba. Naririnig niyo ba yan? Sumasagot pa rin. Tumaas ang boses ni Marga. Mama, masyado kang malambot sa kanya. Napakareklamador sa edad niya. Ano pa kaya kapag lumaki na yan? Leking layaw at kailangan ng leksyon. Ang asawa kong si Marco, na nakaupo sa tabi ko, ay ibinuka ang kanyang ngalabi na parang may sasabihin. Ngunit sa huli ay yumuko lang at bumulong. Clara, palampasin mo na. Noche Buena ngayon. Makisama ka na lang. Lumingon ako sa kanya. Nararamdaman ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Marco, sinampal lang ng kapatid mo ang anak mo, at sinasabihan mo akong palampasin ito. Bata pa siya, hindi pa niya lubos na naintindihan. Gusto lang tumulong ni Marga. Sabing aking biyenan, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon, bagaman wala man lang bahit ng panunumbat kay Marga sa kanyang tono. Tumikhim ang aking biyenang lalaki na si Papa Kiko. Magsikalma na ang lahat at kumain. Ngunit ang aking mga mata ay nakapako sa pulang marka na nagsisimulang lumitaw sa mukha ni Lily. Namanang ang aking anak ang aking maputi at sensitibong balat. Ang 5 daliri ay malinaw na nakamarka, isang tanawin na nakakasunog sa aking kalooban. Itinulak ko ang upuan patalikot at humakbang palapit kay Marga. Anong kailangan mo, Clara? Itinaas niya ang kanyang baba ng may paghahamon. Dinisplina ko na ang anak mo para sa iyo tapos ikaw pa ang galit? Tingnan mo kung paano mo siya pinalaking walang galang. Ginamit ko ang buong lakas ng aking katawan at sinampal ko siya sa kaliwang pisngi. Ang ulo ni Marga ay napalingon. Ang kanyang maayos na kulot na buhok ay tumakip sa kalahati ng kanyang muha. Ang sala ay binalot ng nakatakot na katahimikan. Tanging ang pekeng tawa mula sa isang comedy show sa TV ang naririnig. Ikaw. Napahawa si Marga sa kanyang muha. Nakatingin sa akin na hindi makapaniwala. Sinampal ko siyang muli. Saka ng pisngi naman para pantay. Ang una ay para sa ginawa mo kay Lily. Sabi ko sa boses na napakakalmado na kahit ako ay nagulat. Ang pangalawa ay para maintindihan mo na wala kang karapatang manakit sa anak ko. Sumigaw si Marga. Marco. Papa. Mama. Tingnan niyo siya. Sinampal niya ako. Napatalon si Mama Chora. Nanginginig sa galit. Dinuduro ako ngang kanyang daliri. Clara.
Nasisiraan ka bang bait? Ang kapangamuha mong saktan ang anak ko. Hinampas ni Papa Kiko ang mesa gamit ang kanyang basong alak. Kawalang hiyaan. Hindi ito katanggap-tanggap. Sa wakas ay tumayo si Marco at hinawakan ang aking braso. Clara, anong ginagawa mo? Humingi kang tawad kay Marga ngayon din. Napumiglas ako ng buong lakas kaya't napaatras siya. Pagkatapos ng 7 taong kasal. Ngayon ko lang siya tiningnan ng ganito. Na may malamig na tingin. Puno ngang matinding pagkadismaya. Marco, noong sinampal ang anak mo, nakatayo ka lang diyan na parang rebulto. Ngayong sinampal ko 2 beses ang kapatid mo. Bigla kang natutong kumilos? Nanginginig ang boses ko. Hindi sa takot, kundi sa galit na kumukulo sa aking nga ugat. Paano mo ikukumpara ang dalawang bagay? Namumutla ang mukha ni Marco. Titaniya si Marga. Anong masama kung itama niya ang bata? Pero ikaw, sinampal mo siya. Wala ka bang respeto at utang na loob? Respeto? Tumawa ako. Isang mapait na tawa na halos magpayak sa akin. Kung ganon, sa pamilya Perez, ang patakaran ay pwedeng sampalin ng tita ang pamangkin niya kahit kailan niya gusto. Pero ang nanay ay hindi pwedeng ipagtanggol ang anak niya. Ganun ba? Ganyan ka ba makipag-usap sa mga nakatatanda sa iyo? Humakbang paharap ang biyenan ko para protektahan si Marga. Na umiyak na. Marco, tingnan mo ang napakagandang asawang pinili mo. Sinabi ko na sayo mulat sapul. Walang breeding. Mailalabas mo nga ang babay sa probinsya. Pero hindi mo mayaalis ang pagkaprobinsyana sa kanya. Ayan na naman ang linyang iyon. Sa loob niyang 7 taon, ako ang naging iskolar mula sa isang maliit na bayan sa Bicol na nagsumikap para makatapos ngeng kolehiyo at bumuo ng karera sa Maynila. Ngunit sa pamilyang ito, iyon ang aking walang hanggang kasalanan na pilit nilang ipinapamuha. Si Marco ay tubong Maynila, may kilalang apelyido, at may 2 minanang bahay, at lupa mula sa mga magulang niya. Iyon ang naging basehan ng kanilang walang hanggang pagmamataas at panggigit ng utang na loob. Mama, ikaw ang huling taong may karapatang magsalita niyan. Sabi ko habang kinakarga si Lily, na tuluyan ng umiyak at ibinaon ang mukha sa aking lig. Ang pagkakaroon ng breeding at dangal ay hindi dapat husgahan ng isang taong nananakit ng bata. Lumayas ka, sigaw ni Marga, nawawala sa katinuan. Lumayas ka sa pamamahay ko. Ito ang bahay ng pamilya Perez. Hindi isang lugar para gawin mo ang gusto mo. Agad siyang sinuportahan ng biyenan ko. Oh, lumayas ka. Nananakit ng tao sa mismong gabi ng Pasko. Ayaw ngang pamilya namin sa ganyang manugang na walang hiya. Nakatayo lang si Papa Kiko na seryoso ang muha. Walang sinasabi. Iyon ang kanyang paraan ng pagsang-ayon. Tiningnan ako ni Marco. Ibinubuka ang labi. Ngunit sa huli ay umiwas ang tingin. Clara, iuwi mo muna si Lily para kumalma ang lahat. Huwag ka nang gumawa ng eskandalo. Sa sandaling iyon, malinaw kong naramdaman na may naputol sa loob ko. Tumango ako ng may kakaibang kalmado. Sige. Kinuha ko si Lily at naglakad patungo sa pinto. Hindi ko na kinuha ang bag ko, o ang yakit ko, ni hindi na ako nakpalit ng tsinelas. Mama, humihikbi si Lily. Saan tayo pupunta? Saan tayo nabibilang? Bulong ko. Hinahalikan ang kanyang namumulang pisngi. Binuksan ko ang mabigat na pintuan. Ang malamig na simoy ng hangin ng Disyembre sa Maynila ay bumalot sa amin. Kumurap ang ilaw sa hallway. Nakatayo ako sa hagdan na nakasuot lang ng manipis na damit. At narinig ko ang pagsarang ng pinto sa likuran ko. At ang malinaw na tunog ng lock. Walang awa. Marco. Kinuha ko ang aking cellphone. Nanginginig ang daliri ko sa lamig, pero matatak akong nagdial. Ang unang tawag ay sa aking matalik na kaibigan, si Zara. Tumunog ang telepono ngang 3 beses at sumagot siya. Zara, ako to. Kailangan kong magsama ka nga tao. 2 malaking fan. At sunduin mo ako sa entrance ngang subdivision ngang mabiyenan ko. Tahimik si Zara saglit. Anong nangyari? Di ba nasa Noche Buena ka? Nagaway kami. Sinampal ni Marga si Lily. Ginantihan kong 2, at pinalayas nila ako. Sabi ko ng kalmado, pero agad sumabog si Zara. Papunta na ako. Bigyan mo ako ng 20 minutes. Hindi, 15. Ang pangalawang tawag ay sa isang abogadong kilala ko. Ati, Evangelista, pasensya na po sa abala ngayong Pasko. Gusto ko pong mag-consulta tungkol sa annulment, custody, at kung paano i-document ang pang-abuso sa bata. Sinampal ng hipa ko ang anak ko. May voice recording ako.
Sinimulan ko nung akmang sasaktan niya ang bata. Pagkababa kong tawag, umupo ako kasama si Lily sa malamig na semento. Yakap-yakap siya ng mahigpit. Mama, nilalamig ako. Bulong ni Lily. Konti na lang. Anak, hinalikan ko ang nunia. Iuwi na tayo ni Mama. Tumingala si Lily na naguguluhan. Hindi po natin bahay ang bahay ni Lola. Hindi natin iyon tahanan. Sabi ko, hinahagot ang likod niya. Dadalhin ka ni Mama sa sarili nating tahanan. Makalipas ang 10 minuto, nag-vibrate ang phone ko. Message mula kay Zara. Andito na ang 2 fan. 4 kami. Kasya na to. Binuhat ko si Lily at naglakad palabas. Sa sandaling buksan ko ang main gate ng building. Humampas ang malamig na hangin. Ngunit nanatiling tuwid ang aking likod. Sa kanto, nakaparada ang 2 puting van na nakahazard. Nakatayo doon si Zara at 3 naming kaibigan sa tabingang sasakyan. Nang makita ako ni Zara na nakatsinelas at karga ang anak ko, agad na napaluha ang kanyang nga mata. Mga walang hiya talaga ang pamilya Pres na yan. Mura niya. Mabilis na lumapit at binalot kami ni Lily ng kanyang makapal na jacket. Sumakay ako sa kotse. Magpainit ka. Todo ang heater ng sasakyan. Dun ko lang naramdaman na nanginginig pala ako. Anong plano? Tanong ni Zara mula sa driver's seat na may matalim na tinghin. Dadalhin muna natin si Lily sa hotel. Sabi ko. Tapos, sasamahan niyo ako pabalik sa bahay nga. Mga Perez para kunin ang mga gamit ko. At hindi lang basta kukunin. Lahat ng binili ko para sa bahay na yon. Kukunin ko, hanggang sa pinakahuling kutsara. Ngumit si Zara. Isang matapang at desididong ngiti. Ayan ang tamang attitude. Inaantay ko lang na sabihin mo yan. Nakapag-book na si Zarang hotel. Kilalang kilala niya ako. Alam niyang darating ang araw na ito. Pagkatapos ayusin si Lily at balutin siyang kumot sa kama, hinalikan ko siya sa noo. Alis lang si Mama saglit. Babalik din ako agad. Sasamahan ka ni Manang Rosa na taga-reception. Opo. Si Lily ay sobrang pagod na halos hindi na madilat ang mga mata. Nakahawak ang kanyang malit na kamay sa daliri ko. Mama. Huwag kang makipag-away. Hindi ako makikipag-away. Mahinang sabi ko. Kukunin lang ni Mama ang magamit natin. Nang may sara ko ang pinto ang kwarto sa hotel, nawala ang malambot kong ekspresyon. Iniabot sa akin ni Zara ang isang pepper spray at isang baton. Masyadong oa. Sabi ko, pero kinuha ko pa rin. Ang isa pang kaibigan, si Jenny na isang paralegal, ay handa na ang phone pang video. Ang pangatlo ay isang personal trainer. Sapat na ang tindik para manakot. Mag-ala 12:30 na ang madaling araw. Mismong madaling araw pagkatapos ang Noche Buena. Bumalik kami sa subdivision ng mga Perez. Namukhan kami ng guard ng building at nakatingin lang. Nagulat sa grupo namin. Hindi na ako nagpaliwanag. Ginamit ko lang ang keycard ko at pumasok kami. Nakatayo sa harap ng pamilyar na pintong iyon, huminga ako ng malalim at nag-doorbell. 1 beses, 2, 3 beses. Sa wakas, narinig ko ang nainis na boses ni Marga mula sa loop. Sino ba yan ng ganitong oras? Ako to, si Clara. Nakaroon ng saglit na katahimikan at sinundan ng ngayabag. Bahagyang bumukas ang pinto at sumilip ang mukha ni Marga na may suot na face mask. Pagkakita sa 4 na babae sa likod ko, halatang nagulat siya. Ano? Anong kailangan mo? Mangugulo ka kasama ngang ngatambay mo sa gitna ng gabi. Kukunin ko ang magamit ko. Tinulak ko ang pinto at pumasok. Nakasunod sina Zara at ang iba pa. Nasa sala ang 4 na Pres, sina Marco, Mama Chora, Papa Kiko, at Marga. Sa center table ay may tray ng mga tinapay at pika-pika. Sa TV, may replay ng basketball. Isang eksena ng perpektong normal na gabi sa bahay, na parabang walang nangyaring gulo kanina. Pagkakita sa akin at sa mga kasama ko, unang tumayo, si Mama Cora, Clara. Ang kapal ng mukha mong bumalik at may kasama pang mga tao. Anong kalapastanganan ito? Walang espesyal. Kumuha ako ng nakatuping papel sa bag ko at ibinagsak sa mesa. Kukunin ko lang ang nga binili ko. Nandito ang listahan. Iisa-isahin natin. Pagkatapos, aalis na kami. Seryosong tumayo si Marco. Clara, huwag mo namang palalain ito. Pasko ngayon. Pwede naman natin tong pek-usapan bukas. Hindi ko siya tiningnan sa mata. Sa unang pagkakataon, ang mukhang minahal kong 7 taon ay parang mukhang isang estranghero. Marco, mula noong sinabihan mo ang anak mong nasampal na kumalma lang,
wala na tayong bukas. Anong ibig mong sabihin? Annulment. Parang tinusok ang dibdib ko sa salitang iyong. Pero nanatiling matatag ang boses ko. Pero bago yung, kukunin ko ang gagamit ko. Sumigaw si Mama Cora. Anong gamit mo? Lahat sa bahay na ito ay pag-ari nga anak ko. Galing ka lang sa probinsya na walang-wala. Paano mo mabibili ang maga ito sa kakarampot mong sweldo? Tumawa ako. Kinuha ko ang listahan. 2019. Ang 6.5-inch LG OLED TV na binili ko, nandito ang resibo. 2020. Ang inverter refrigerator at washing machine and dryer. 2021. Ang spin bike para sa playroom ni Lily. 2020. Ang sofa at center table na galing sa SM Appliance. Binasa ko ang listahan at sa bawat bagay na mabanggit ko, palalim ng palalim ang pakunot ng Numamilya Perez. Lahat ito ay binili gamit ang pera ko matapos nating ikasal, na sa batas ay conjugal property. Pero ngayong gabi, kukunin ko lang kung ano ang binayaran ko. Tumingin ako kay Marco. O pwede nating daanin sa legal at hatiin itong tsondo. Kung hindi ako nakakamali, nakapangalan ito sa mga magulang mo. Pero ang 2.5 million pesos na renovation, ako ang nagbayad. Nagsalita sa wakas si Papa Kiko gamit ang malalim na boses. Clara, hindi mo ba inisip na pumuputol ka ang tulay sa pamilya namin? Pumuputol ning tulay. Ulit ko sa sinabi niya at tumango. Matagal na pong putol. Kaya hahayaan niyo ba akong kunin ang nga gamit ko ng mapayapa? O tatawag ako ngayon din ng pulis para ireklamo si Marga sa pananakit ng bata? Pwede natin tong tapusin sa presinto. Namutla ang mukha ni Marga. Anong pinagsasabi mo? Dinisplina ko lang siya. May recording ako, sabi ko. Iniaangat ang phone ko. Mula noong tinawag mo siyang walang utang na loop hanggang sa tunog ng sampal. Malinaw na malinaw ang lahat. Gusto mong marinig. Binalot ng matinding katahimikan ang sala. Ang kaibigan ni Zara, ang trainer, ay nagbabaklas na ang TV. Ang dalawa pa ay kumukuha ang video at nagtsitsirek ng listahan. Hinawakan ni Marco ang puso ko. Namumula ang kanyang nga mata. Clara, 7 taon tayong kasal. Kailangan ba talagang maging ganito kawalang puso? Inalis ko ang kanyang mga daliri isa-isa. Marco, ang relasyon ay para sa 2 tao. Nang saktan ng kapatid mo ang anak natin. Tapos na ang relasyon natin. Tiningnan ko ang 4 na muhasa. Harap ko galit, gulat, kinakabahan at dahan-dahan kong sinabi, pakiusap, tumabi kayo. Huwag kayong makialam habang kinukuha ko ang nga gamit ko. At simula ngayon, wala na kaming kinalaman ni Lily sa pamilya Perez. Tapos na ang teleseryeng ito. LG OLED TV. Binili noong November 3, 2019 sa Abenson. Invoice number. Presyo 150,000 pesos. Binayaran gamit ang BDO credit card ko. Malakas at malinaw na pagbasa ni Zara habang mabilis at sanay na binabalas ng trainer ang TV. Sumigaw si Mama Cora at sumugot paharap. Anong ginagawa niyo? Pamamahay ko ito. Pagnanakaw ito. Pagnanakaw? Humarang ako sa harap niya at naglabas ang isa pang dokumento. Ito ang bank statement na nagpapakita ang transfer na 2.5 milyon pesos mula sa account ko papunta sa anak ninyong si Marco. Sa remarks, nakasulat ang condo renovation. Gusto niyo bang tumawag akong pulis para sila ang magdesisyon kung ito ba ay trespassing at pagnanakaw o pagkuha lang ng sarili kong gamit? Natigilan si Cora. Ang kanyang perpektong inayos na mukha ay namula sa galit. Si Marco ay nakatayo lang sa isang tabi na parang poste ne kuryente. Sa loob ne 7 taon. Sa tuwing may gulo sa pamilyang ito, ganyan ang reaksyon niya. Walang kibo, walang pinapanigan. Nagaantay na bumigay ako dahil sa pakikisama at hiya para mawala na ang problema. Pero hindi na ngayon. Marco, magsalita ka. Tinulak ni Cora ang anak niya. Ibinuka ni Marco ang ngalabi niya. Ang kanyang tingin ay komplikado habang pinakmamasdan ako. Clara, mag-usap tayo. Mag-usap tungkol saan? Pinutol ko siya. Kung tama ba ang kapatid mo na sampalin si Lily? Kung dapat ba hindi na lang ako kumibo? O kung paano ko dapat lunukin ang galit ko? Magpanggap na walang nangyari at patuloy na maging tagalabas sa bahay na ito. Clara, hindi naman yan patas. Biglang nagsalita si Marga na nagtatago sa sofa. Tinanggal niya ang face mask niya, at halata pa rin ang pulang marka ng nga sampal ko. Sa kabila nun, nagawa pa rin niyang magpaawa. Mali na sinampal ko si Lily, pero para rin naman sa ikabubuti niya yon. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon.
Nahakot ka nga tao para nakawan ang bahay namin sa araw ng Pasko. Yan ang walang breeding. Anong klaseng halimbawa ang ibinibigay mo sa bata? Humarap ako at naglakad palapit sa kanya. Kusang napaatras si Marga. Marga. Bahagya akong yumuko. Tinitigan siya ng diretso sa mata. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Isa. Mananahimik ka ngayon din at hayaan akong kunin ang gamit ko. Dalawa. Tatawag ako ng pulis at ay dedemanda kita ng child abuse. Matapos tayong magbigay ng statement sa presinto. Babalik ako para ipagpatuloy ang pagkuha ng gamit ko. Ikaw ang pumili. Nagsisinungaling ka. Nanginginig ang boses niya. Tita niya ako. Dinidisiplina ko lang siya. Sa mata ng batas, third-degree relative ka na walang karapatan sa custody, at lalong walang karapatang manakit ng bata. Umayos ako ng tayo at kinausap ang kaibigan kong nagvi-video. Jen, siguraduhin mong nakuhanan mo to ng maayos, lalo na yung parteng inaamin ni Miss Perez na sinaktan niya ang bata. Tinutok ni Jen ang kamera ng diretso kay Marga. Namutla ng husto ang muha ni Marga. Sa wakas, nanahimik siya. Sige, ituloy niyo. Utos ko. Mahaba ang listahan. Sa loop ng 7 taong pagsasama, ako halos ang bumili ng lahat ng gamit sa bahay. Mataas ang sweldo ko. Bilang marketing director, kumikita ako ng higit sa ₱250,000 kada buwan. May stable na trabaho si Marco sa munisipyo, pero kalahati lang yung sweldo ko ang kinikita niya. Nang magpakasal kami, pinatira kaming ang pamilya niya sa Tondo na bayat na, pero ang renovation at lahat ng furniture ay galing sa bulsa ko. Akala ko, yun ang aming tahanan. Ngunit nun ko lang napagtanto. Nang dumapo ang kamay sa mukha ng anak ko, ang katotohanan. Para sa mga Perez, isa pa rin akong estranghera isang probinsya nang umangat lang sa buhay dahil nakapangasawa. Spring Bike Plus. Binili nung Agosto 2021. Presyo, 120,000 pesos. Binayaran ng installment sa American Express Card ko. Baza ni Zara. Hindi na naman nakapagpigil ang biyenan ko. Hindi mo pwedeng kunin ang bike. Ginagamit yan ni Lily pang exercise. Sasama sa akin si Lily. Kalmado kong sagot. Ibibili ko na lang siyang bago. Ikaw. Dinuro ako ni Cora na nanginginig ang daliri. Marco, manunot ka na lang ba kung paano siya maginarte ng ganyan? Gumalaw rin sa wakas si Marco. Lumapit siya. Sinusubukang hilahin ako sa tabi. Clara, pwede ba tayong mag-usap ng tayo lang? Kahit 5 minutes lang. Hindi na kailangan. Lumayo ako. Marco, mula nung tumayo ka lang diyan at walang ginawa habang sinasaktan si Lily, wala na tayong dapat pag-usapan. Kailangan ko nang makisama ang buong pamilya mo at huwag niyo nang sayangin ang oras ko. Pagkatapos namin dito, alis kami at hinding-hindi na kami tatapak sa lugar na ito. Ang biyenan kong si Papa Kiko, na tahimik lang kanina pa, ay nagsalita gamit ang malalim na boses. Clara, magiwan ka naman ng konting pakikisama. Hindi mo alam kung kailan makrukrus ulit ang landas natin. Tutal, opo pa rin namin si Lily. Nung sinasaktan siya, naalala niyo po bang apo niyo siya? Sagot ko. Natahimik si Kiko. Isa-isa. Inilabas ang manggagamit mula sa sala. Ang TV, ang ref, washing machine, robot vacuum, espresso machine, ang microwave. Mabilis na napuno ang likod ng 2 van. Tumawag, na rin si Zara no lalamove truck. Nakatitih lang ang mga Perez. Namumutla ang mukha ni Marco. Nagpupunas ang mata si Chora gamit ang panyo. Hindi ko alam kung iniyakan niya ang ngagamit o ang pride niya. Nakulong si Marga sa kwarto niya. Panay ang yosi ni Kiko. Nang umpisahang baklasin ni Will ang desk at bookshelves na binili ko para sa study room. Tuluyan nang sumabog si Marco. Tama na. Hinampas niya ang kamay ang bookshelf. Clara, kailangan mo ba talagang maging ganito kalupit? 7 taon itong naging tahanan natin. Wala ka bang natitirang magandang alaala dito? Tinitigan ko siya sa mata. May sakit, pagsisisi, at galit, ngunit ni isang senyalas ng pagkawa para sa ginawa. Nila sa anak niya ay wala. Oh, may maalaala ako, mahinang sabi ko. Napakaraming alaala ako na nagluluto habang kumakain kayo. Ako na nahuhugas ng pinggan habang nanonood kayo ng TV. Mga alaala na palagi mong sinasabing ako na lang ang umunawa at makisama tuwing may pinagtatalunan tayo. Mga alaala ni Marga na nagbibitaw ng panlalait at sismis tungkol sa pinagmulan ko habang ikaw ay nagbibingi-bingihan. At ang alaala ngayong araw,
Nung sinampal ngang kapatid mo ang anak mo at sinabi mong, palampasin na lang. Tumigil ako saglit. Lahat ng maalalang iyon, bawat isa, ayaw ko na. Dahan-dahang bumaksak ang kamay ni Marco. Ang huling hakot ay ang aking madamit, makeup, at mga laruan at libro ni Lily. Napuno ngang damit ko ang dalawang malaking maleta at 3 kahon. Ang teddy bear ni Lily ay naiwan sa isang sulok ng sofa. Lumapit ako para kunin. Biglang sumugod si Cora at hinablot ito mula sa mga kamay ko. Ako ang bumili nito para kay Lily. Hawak niya ito na parabang isang tropeo. Tiningnan ko ang bear. Luma na ito at may tastas sa isang tainga. Niyayakap ito ni Lily mula noong 2 years old siya hanggang 5. Sige, sayo na, sabi ko. Marami pang bago na makakaroon si Lily. Natulala si Cora. Malamang hindi niya inasahang bibigay ako ng ganun kabilis. Hinila ko ang huling maleta papunta sa pinto at lumingon. Nakatayo ang 4 na peres sa sala. Sa likod nila ay ang halos walang laman at mapanglaw na espasyo. Ang dingding kung saan nakalagay ang TV ay may kupas na marka. Ang pwestong bike ay tila isang malinaw na kawalan. Parang bungi sa ngipin. O nga pala. Kumuha ako ng susi mula sa bag ko. Hiniwalay ang susi ng main gate at ng tsondo. At iniwan sa mesa malapit sa pinto. Heto ang nga susi ninyo. Para naman sa kopya ko. Tiningnan ko si Marco. Sana ipadala mo sa akin agad o palitan niyo na lang ang lock. Kung hindi ko masisiguro na sa susunod, hindi ako babalik kasama ang pulis. Pagkasabi nun, binuksan ko ang pinto. Clara. Tawag ni Marco mula sa likuran. Hindi ako lumingon. Umilaw ang pasilyo. Hinila ko ang maleta papunta sa elevator. Dahan-dahang sumara ang bakal na pinto, at sumandal ako sa malamig na bakang elevator. Nang hihina ang katawan ko, nanginginig ang nga kamay ko. Lahat ng pagpipigil, lakas, at maingat na pagpaplano noong nakaraang oras ay biglang naglaho parang alon. Inilalantad ang isang malamig at nanginginig na katotohanan. Magpapaanul na ako. Hindi pa ngayon, pero ganun na rin yon. Bumukas ang pintong elevator. Isang malamig na hangin ang humampas sa akin. Huminga ako ng malalim. Tinuwit ang likod ko at lumabas hila-hila ang maleta. Naghihintay si Zara. At ang iba pa sa tabing lalamove truck. Ayun lang, tanong ni Zara. Lahat na. Binuksan ko ang pintong kotse. Tara na. Umandar ang sasakyan. Papalayo sa subdivision na tinirhan ko sa loob ng 7 taon. Sa rearview mirror, ang pamilyar na bintanang iyon ay palit ng palit hanggang sa maglaho sa dilim ng gabi. Saan na tayo ngayon? Tanong ni Zara. Sa hotel. Kay Lily. Sagot ko habang nakapikit. Bukas. Maghahanap ako ng lilipatan at kakausapin ko si attorney. Sigurado ka na ba talaga rito? Tiningnan ako ni Zara sa rearview mirror. Sigurado ako. Dumilat ako. Pinakmamastan ang mabilis na pakta ng makailaw ang kalsada sa bintana. Zara, alam mo ba? Nang sinampal ni Marga si Lily, isang bagay lang ang nasa isip ko. Kung hindi ako gaganti ngayon, kamumuhian ko ang sarili ko habang buhay. Tama lang ginawa mo. Sabi ni Will mula sa driver's seat. Kung ako yon, baka binukbo ko yon hanggang sa hindi na siya makilalang nanay niya. Lumingon si Jen mula sa passenger seat. Clara. Nabackup ko na yung audio recording at malinaw yung video. Nakontak ko na rin si Ate Evangelista. Pwede ka daw niya kausapin bukas ng umaga. Salamat, sabi ko. Naramdaman kong nangangati ang ilong ko. Pero hindi ako umiyak. Hindi pwede. Hindi sa oras na ito. Pagbalik sa hotel, mahimbing na natutulog si Lily. Yakap ang isang bagong stuffed toy na bunny na binili ni Zara para sa kanya. Naligo ako gamit ang mainit na tubig at nang dumaloy ito sa aking katawan. Doon na tuluyang pumatak ang maluha ko. Humalo sa tubig, tahimik at walang nakakakita. 3:00 ng madaling araw. Umupo ako sa tabi ang bintana ng hotel. Pinagmamasdan ang mangilan-ngilang sasakyan sa kalsada. Ang screen ng phone ko ay nakailaw. Nakabukas ang chat namin ni Ate Evangelista. Nagpadala siya ng ilang voice messages. Mrs. Perez, mula sa sinabi mo at sa audio, malinaw ang kasong child abuse. Bilang ina at pangunahing guardian, ang ginawa ng hipak mo ay isang malinaw at ilegal na pananakit sa isang menor de edad. Tungkol sa hatian ng ari-arian, ang 5 milyon na binayat mo para sa renovation ay pwedeng bawiin bilang kontribusyon mo sa halagang property. Ang ibang gamit na may resibo ay pwedeng hatiin. Pagdating naman sa custody,
May trabaho ka at stable na kita. Ikaw ang nag-alaga sa bata at ang kabilang panigay may record na ng pananakit. Napakatas ng sansa mong makuha ang full custody. Iminumungkahi kong umalis ka na sa bahay ninyo sa lalong madaling panahon para maiwasan ang gulo, at ay pagpatuloy mo ang pag-ipon ng ebidensya. Medical records kung napasuri ang bata, mga resibo, recordings, at kahit anong text messages na makakatulong. Pinakinggan ko ang bawat mensahe at saka nag-reply. Naintindihan ko po. Salamat, Ati. Evangelista. Makita tayo bukas ng alas 10 ng umaga sa opisina ninyo. Pagkasen ko nito, binuksan ko ang chat namin ni Marco. Ang huling message ay kahapon pa ang hapon. Tinatanong niya kung anong oras ako uwi. Nagluluto raw ngang sopas ang nanay niya. Sumagot ako na bago mag-alas 6. Bumili pa ako ng strawberries. Paborito yon ni Lily. Samga oras na yon. Akala ko normal na Nochebuena lang ang dadanin namin. Medyo awkward siguro, pero payapa. Nakalutang ang daliri ko sa screen ng matagal na oras. Sa huli, isang linya lang ang naitip ko. Marco, makita tayo bukas ang alas 9 ng umaga sa Makati RTC. Kung wala ka dun, magpafile ako ng annulment. Isasama ko sa kaso ang recording ng pagsampal ng kapatid mo kay Lily pati na ang CCTV ng pamilya mo nung pinalayas niyo ako ngayong gabi. Ikaw ang magdesisyon. Pinindot ko ang send ng walang pag-alinlangan. Ilang minuto ang lumipas, nag-vibrate ang phone. Mahabang text galing kay Marco. Clara, nagkamali si Marga ngayong gabi. Papahingi ko siya ng tawad sayo. Pero sinaktan mo rin siya. Pwede bang quits na lang tayo? Pasko ngayon. Kailangan ba talagang umabot sa ganito? Bata pa si Lily. Pwede bang huwag kang maging makasarili at isipin mo naman ang bata? 7 taon tayong naksama. Huwag mo namang itapon ang lahat ng yon. Kumalma ka. Mag-usap tayo bukas. Sige na. Binasa ko ang text at biglang napatawa. Siyempre, ganyan si Marco. Laging pinapagitnaan ang lahat. Laging sinisisi ang parehong panig. Laging sinasabing kumalma ka. Hinding-hindi niya hinarap ang katotohanang sinampal ng kapatid niya ang isang 5 taong gulang na bata. Laging ako ang sinisising makasarili, padalos-dalos. At hindi iniisip ang anak namin. Nag-reply ako. Nung sinasaktan ang anak ko, bakit hindi mo sinabihang kumalma ang kapatid mo, Marco? Hindi ito negosasyon. Alas 9 ng umaga. Sa korte. Dalin mo ang ID mo, marriage certificate natin, at lahat ng kailangang dokumento. Kung wala ka doon, makikita na lang tayo sa husgado. Matagal siyang hindi nag-reply. Pinatay ko ang phone at humiga sa tabi ni Lily. Hindi mapakali ang tulog niya. Basa pa rin ng luha ang kanyang ngapilik mata. Hinagot ko ang likod niya. Kinakanta ang lulabi na kinakanta sa akin ng nanay ko nung bata pa ako. Sa labas, nagsisimula ng lumiwanag ang langit. Isang bagong araw na talaga ang nagsisimula. Alas 8 ng umaga. Nagising si Lily. Kinusot ng bata ang kanyang mamata at umupo. Pinakmamasdan ang paligid ng kwarto sa hotel ng may pakalito. Tapos ay lumingon siya. Nakita ako. At nakahinga ng maluwag. Mama, nasa hotel pa rin tayo. Dito muna tayong ilang araw. Sabi ko sabay halik sa kanyang nu. Masakit pa ba? Hinawakan ni Lily ang kanyang pisngi. Umiling. Tapos ay bahagyang tumango. Mama, hindi na po ba tayo babalik doon? Hindi na. Hindi na tayo babalik. Sagot ko habang tinutulungan siyang magbihis. Lil, mas gusto mo bang tumira kasama lang si Mama? O kasama si Papa, si Lola, at Tita Marga? Kay Mama po. Sagot ni Jagad. Kung ganon, simula ngayon, tayo na lang dalawa. Matatakong sabi. Dinalhan kami ni Zara ng almusal nga pandesal at orange juice. Habang kumakain, mahinang nagtanong si Lily. Mama, saan tayo pupunta ngayon? May asikasuhin lang si Mama. Hindi ko na binanggit ang korte. Hinagot ko lang ang kanyang buhok. Maiwan ka muna kay Tita Zara para maglaro. Opo. Masunuring tumango si Lily. Alas 8:30. Iniwan ko si Lily kay Zara. At dumiretso ako sa Makati Regional Trial Court. Kinabukasan pagkatapos ng Pasko, tahimik ang nga kalsada. Halos walang laman ang parking lot. Maliban sa ilang magang mag-asawa na naglalakat ng makahawak kamay sa lamig, ang nga mukha ay puno ng kaligayahan. Sikat na araw iyon para sa civil wedding. Nagpark ako at naupo, nakatingin sa malaking pintuan na gawa sa bato. Alas 9 saktong. Wala si Marco. 9:05. Wala pa rin siya.
Kinuha ko ang phone ko at tinawagan siya. Tumunog ito ng 7 o 8 beses bago niya sinagot. Clara, nasa korte ka talaga. Ang boses niya ay inaantok at nagulat. 9:00 na. Akala ko nagbibiro ka lang. Tumahimik siya saglit. Kagabi. Mainit lang ang ulo nating lahat. Pwede bang huwag na nating ituloy ito? Mag-usap muna tayo. Marco, pinutol ko siya. Sasabihin ko to sa iyo sa huling pagkakataon. O pupunta ka rito ngayon din at pipirmahan natin ang legal separation agreement, ayusin ang custody at lahat ng sibilisado, o didiretso ako sa opisina NG abogado ko para magsampa NG annulment na may away. Ang recording ng kapatid mo na nananampal kay Lily at ang CCTV ng pamilya mo na nagpapalayas sa akin kagabi ang magiging pangunahing ebidensya. Ikaw ang pumili. Mahabang katahimikan. Tapos narinig ko siyang huminga ng malalim. Sige. Gusto mong ganito? Sige. Papunta na ako. Binaba niya ang tawag. Sumandal ako sa upuan at tumingin sa bintana. Makulimlim ang langit na parang uulan. Bandang 9:40. Sa wakas ay dumating ang kotse ni Marco. Mag-isa siyang dumating. Walang magulang. Walang marga. Mabuti. Kahit paano naintindihan niya na sa aming dalawa lang ito. Bumaba siya sa kotse at naglakad palapit sa akin. Namumutla ang mukha niya. Mapula ang nga mata. Malamang hindi siya nakatulog buong gabi. Clara, pwede ba nating pag-usapan to? Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong magpatuloy. Binuksan ko ang pinto ng kotse at pumasok. Mainit sa loob ng lobby ng korte. Ang opisina para sa marriage license at para sa annulment, separation ay nasa isang palapag. Pinaghihiwalay lang ang isang malapad na pasilyo. Sa isang gilid, mga mag-asawang nakangiti. Sa kabila, mga mag-asawang parang bato ang muha. Kumuha kami ng numero at nahintay. May 2 mag-asawa sa unahan namin. Umupo kami ni Marco sa tabi ng isa't isang ngunit may bakanteng upuan sa pagitan namin. Walang nagsalita. Mabigat ang hangin sa lahat ng mga salitang hindi nabibigkas. Sa wakas, turn na namin. Ang clerk, isang babaeng nasa 40, ay tumingala. Sigurado na ba kayo? Opo. Sigurado kami? Sagot ko. Walang sinabi si Marco. Sagutan niyo ito. Sabi niya. Itinutulak ang mga form sa amin. Kung ito ay separation by mutual agreement, lahat ng ari-arian, utang, at custody, ay dapat malinaw na nakasad. Kinuha ko ang draft ng kasunduan na inihanda ni Ate Evangelista kagabi at inabot ang isang kopya kay Marco. Ito ang agreement. Basahin mo. Ang tsondo ay pag-aari ng mga magulang mo. Hindi ko kukunin. Ang 2.5 milyon pesos na ginastos sa renovation ay dapat ibalik. Ang conjugal property, kasama na ang ipon, ang kotse, at magagamit sa bahay, ay hahatiin ayon sa totoong kontribusyon natin. Mapapasakin ang buong pisikal na custody kay Lily. Magbibigay ka ng 25,000 pesos kada buwan na child support hanggang mag-18 siya. Ang visitation rights mo ay ayon sa batas ng estado. Pero may isang kondisyon. Ang kapatid mong si Marga ay bawal lumapit kay Lily kahit kailan sa layong 100 meters. Kinuha ni Marco ang dokumento. Lalo siyang namutla habang nagbabasa. Clara, tumingala siya sa akin na nanlalaki ang mga mata, na parang nakatingin sa isang estranghero. Kailan mo inihanda lahat ng ito? Kagabi. Sagot ko ng malamig, habang sinasampal ng kapatid mo si Lily. Habang sinasabihan mo akong kumalma. Habang pinapalayas ako ng pamilya mo. Kalokohan to. Ibinaksak niya ang kasunduan sa counter. Pwede kong ibalik ang pera sa renovation. Pero ang ipon natin hahatiin sa gitna. Ang kotse ay regalo nga, mga magulang ko. At bakit bawal makita ng nanay ko si Lily? Lola niya yon. Ang kotse ay binili pagkatapos nating makasal kaya conjugal property yan. Nasa akin ang invoice at proof of payment. Pwede mong i-check. Mababa ngunit matatak ang boses ko. Tungkol naman sa nanay mo. Marco, magpakatotoo ka sa sarili mo. Minahal, ba talaga niya si Lily bilang apo? Nang ipanganak siyang babae, nadismaya siya. Kapag nahihirapang kumain si Lily, sinasabi niyang walang breeding. Nang sampalin siya ni Marga, sinabi niyang nararapat lang yon. Ang ganyang lola, mas mabuting huwag na lang siyang makita. Ikaw nanginginig sa galit si Marco. Marahang tinapik ng clerk ang counter. Kung magawi kayo, doon niyo gawin sa labas. Kung kaya niyong pirmahan ang kasunduan, pirmahan niyo. Kung hindi,
Pwede ninyo itong dalhin sa judge. Tumingin sa akin si Marco. Tinitigan ko siya pabalik. 7 taon ng kasal. Libu-libong araw at gabi. Lahat ay nagiging abo sa pagitan ng aming nga paningin. Clara, paus ang boses niya. 7 taon, kaya mo ba talagang maging ganito kalamik? Marco, sinalubong ko ang tingin niya. Nung sinasaktan ang anak ko, kung nagsalita ka man lang sana ngang kahit isang salita, kung humingi lang sana ngang tawad si Marga, kahit pagkalang, hindi sana ako nakaupo rito ngayon. Parang lobong nabutas si Marco. Bumaksak ang kanyang nga balikat. Matapos ang mahabang katahimikan, kinuha niya ang ballpen at pumirma sa kasunduan. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit napakadiin ng pagpirma niya kaya halos mapunit ang papel sa huling guhit. Pumirma rin ako. Kinuhangan clerk ang nga dokumento, tinatakan, at ipinasok ang impormasyon sa sistema. Mahina ang tunog ng tatak, ngunit sa mga tainga ko, parang isang gumuguhong gusali. Binigyan kami ng 2 dark red na folder. Parang marriage certificate tingnan. Pero mas madilim ang kulay. Parang tuyong dugo. Mula ngayon, legal na kayong hiwalay. Sabing clerk sa isang monotonong boses. May 30 araw na waiting period. Kung walang babawi sa aplikasyon pagkatapos ng 30 araw, magiging pinal ito bilang basehan ng paghihiwalay ninyo. Sa loob ng panahong ito, ang hatian ng ari-arian at custody ay susunod sa kasunduang ito. Binding ito. 30 araw. Kinuha ko ang dokumento. Sa loob ay naroon ang litrato naming 27 taon na ang nakararaan. Nakangiti ako ng malapat, hugis kalahating buwan ang nga mata. Nakaakbay siya sa akin. May ipinagmamalaki, puno en buhay. Tara na, sabi ko. Paglabas namin ng korte, isang malamig na hangin ang nagpanginig sa akin. Nakasunod si Marco. Clara, tawag niya nang makarating ako sa hagdan. Lumingon ako. Tiningnan niya ako na may pinahalong emosyon sa mukha. Pwede ko bang makita si Lily? Piyada sagot ko. Ayon sa kasunduan, pwede mo siyang makita tuwing Sabado sa araw. Pero dapat sa pampublikong lugar at hindi pwedeng kasama ang magulang at kapatid mo. Mga magulang ko sila. Sumabog na sa wakas si Marco. Clara, kailangan ba talagang napakalupit mo? Ang paghihiwalay natin ay problema natin. Apo nila si Lily. Hindi mo mapuputol ang luksong dugo. Hindi napuputol ang dugo, pero ang pananakit ay Tinitigan ko siya. Makinig kang mabuti. Marco, nung araw na sinampal ni Marga si Lily, nandun ang nga magulang mo. Sabi ng nanay mo nararapat lang daw yon, at ang tatay mo walang ginawa. Sa sandaling iyon, nawala na ang pribilehiyo nilang makita siya. Nawalan masabi si Marco, punong galit. Hindi na ako sumagot. Tumalikod ako at naglakad papunta sa parking lot. Clara! Sigaw niya mula sa likuran. Magsisisi ka. Hindi na ako lumingon. Sa loob ng kotse, nanginginig pa rin ang kamay ko sa manibela. Huminga ako ng malalim. Isa pa. Pinaandar ko ang makina at umalis palayo sa husgado. Sa rearview mirror, nakatayo pa rin si Marco. Paliit ng paliit hanggang maging isang itim na tuldok na nawala sa kanto. Hindi ako umiyak. Pagod lang ako. Na parang lumaban sa isang mahaba at nakakapagod na digmaan na sa wakas ay natapos na. Nag-vibrate ang phone ko. Message mula kay Zara. Kamusta? Nag-reply ako. Separation agreement signed. 30 days waiting. Agad na dumating ang sagot. Ayun. Girls night out tayo mamaya pang celebrate. Bahagya akong ngumiti. Hindi pa. Tulungan mo muna akong humanap ng tsondo. 2 bedroom malapit sa school ni Lily. Maayos na lugar. Walang problema sa ren. Ako na bahala. Binaba ko ang phone at tumingin sa unahan. May mga natitira pang dekorasyon ng Pasko sa mga puno sa gilid ng kalsada. Nagpapaalala na kakatapos lang ng okasyon. Isang bagong taon talaga ang mag-umpisa, ngunit sa pagkakataong ito, kaming dalawa na lang ni Lily. Lumiko ang kotse sa kanto at biglang sumikat ang araw mula sa ulap, tumatama sa windshield. Pinikit ko ng bahagya ang aking mga mata at dahan-dahang nagpakawalang hininga na tila 7 taon ko nang pinipigilan. Kinabukasan matapos pirmahan ang separation agreement, nagsimula akong mahanap ng kondo. Napakabilis kumilos ni Zara. Nung hapong iyon, nagpadala siya ng 5 options, lahat 2, bedroom, nasa loob ng 2-mile radius mula sa school ni Lily, fully furnished at ready for move-in. Yung pangatlo yung perfect, sabi ni Zara sa phone. Magandang building, may playground. 35,000 pesos ang rent per month.
Kilala ko yung may-ari. Madaling kausap. Kung gusto mong makita, pwede nating isara ngayong araw. Ayan na. Sagot ko nang walang pag-alinlangan. Pwede na ba nating makita ngayon? Matawagan na. Magkita tayo sa building in half an hour. Pakababangang telepono, tiningnan ko si Lily, na nakaupo sa sahig ng kwarto sa hotel. Nagbubuong ang puzzle. Tahimik lang siya. Hindi umiyak o nagalburoto simula kahapon. Pero mas naging malambing siya. Nakabuntot sa akin kahit saan parang isang takot na kuting. Lily. Lumuhod ako sa tabi niya at hinagot ang kanyang buhok. Dadalhin ka ni Mama para makita ang bago nating bahay. Opo. Tumingala si Lily. Nagliliwanag ang mga mata. Bagong bahay. Tayong dalawa lang po. At makakaroon ka na sarili mong kwarto. Pwede kang makakaroon ng Elsa wallpaper na gusto mo. Talaga po. Binitawan ni Lily ang puzzle at niyakap ako. Si Papa at Lola. Bibisitahin ka ni Papa. Pero hindi siya titira kasama natin. Paliwanag ko sa pinakasimpleng paraan. Parang yung kaibigan mong si Mia sa school. Hiwalay ang parents niya. Minsan kasama niya ang mama niya. Minsan ang papa niya. Tumango si Lily na parang naiintindihan niya. Tapos ay nagtanong siya. Si Tita Marga po? Nanikip ang dibdib ko, pero pinanatili ko ang kalmado. Hindi pupunta si Tita Marga. Ipinatong ni Lily ang ulo niya sa balikat ko. Ayaw ko po kay Tita Marga. Sinampal niya po ako. Wala nang mananakit sayo ulit kahit kailan. Pangako ko. Niyakap siya ng mahigpit. Kalahating oras ang lumipas, dumating kami sa building. Nandun na si Zara kasama ang isang mayos manamit na babae na nasa 40, may mainit na ngiti. Clara, siya si Tita Angie, ang may-ari. Hello po, Tita Angie. Hello, Clara. Sabi ni Tita Angie. Nakatingin kay Lily sa likod ko. Lumambot ang kanyang muha. At ito siguro ang anak mo. Napakaganda niya. Tuloy kayo. Ipapakita ko sa inyo ang unit. Nasa 12 floor ang condo, maaliwalas at maganda ang view. Ang master bedroom ay may balkonahe. At yung isa ay sakto para kay Lily. Maluwag ang sala. Modern ang kusina at malinis ang banyo. Bago ang lahat, pinarenovate ko to last year para sana sa anak ko, pero tinanggap niya yung trabaho sa abroad, paliwanag ni Tita Angie. Dahil nakita ko kayo na anak mo, ibibigay ko na lang sayo na 35. Zero at ako nasasagot sa asok 2. Salamat po, Tita Angie. Hindi na ako nag-aksaya nga oras. Pumirma ako ng kontrata at nag-transfer ng deposit doon din. Inabot sa akin ni Tita Angie ang nasusi. Mukhang desidido kang tao. Clara, kung may kailangan ka, sabihan mo lang ako. Pwede kang makabit kung ano sa father. Ibalik mo lang sa dati kapag alis na kayo. Pagkaalis ni Tita Angie, inabayan ako ni Zara. Di ba? Maasahan tong kaibigan mo. Sobra. Tumingin ako sa paligid. Walang laman ang sala, pero punong pag-asa, at ang bigat na dala-dala ko sa dibdib sa loob ni 7 taon ay tilaguman ng kaunti. Ano nang susunod? Tanong ni Zara. Nagring ang phone ko. Si Marco. Sinagot ko nang walang sinasabi. Clara, pagod ang boses niya. Pwede ba tayong mag-usap na tayong dalawa lang? Walang parents ko. Walang Marga. Mag-usap tungkol saan? Tungkol sa separation agreement. Pwede pa bang baguhin? Nagatubili siya saglit. Yung ipon, hahatiin natin sa gitna. Pero yung kotse, parents ko ang nagbayad ng down payment. Hindi, sagot ko. Ang kotse ay conjugal property. May legal na karapatan ako sa kalahating value nito. Kung gusto mo, bilhin mo ang share ko ayon sa market value. Kung hindi, akin ang kotse at babayaran ko ang share mo. Mahabang katahimikan. Clara, tumigas ang boses niya. Kailangan bang bilangin pati bawat sentimo? Ikaw ang unang nagbilang, sagot ko. Bago noong isang araw, kailanman hindi ako nakwenta sayo. Binanggit ko ba kailanman ang 5 milyon na renovation? Binanggit ko ba na ako ang nagbabayad ng 70% ng gastusin sa bahay? Binanggit ko ba na ako ang nag-abono at nag-aasikaso tuwing nagkakasakit ang nga magulang mo? Mahalaga pa ba yun ngayon? Hindi. Mahina akong tumawa. Hindi na mahalaga. Kaya dahil mahihiwalay na tayo, gawin natin ng malinis. Hindi ako manlalamang sayo, Marco, at hindi ka manlalamang sa akin. Binabaan ako ni Marco. Nag-thumbs up si Zara. Hindi ako nagsalita. Naglakad ako papunta sa bintana at tumingin sa ibaba, kung saan may mga batang naglalaro sa playground ng building. Lumapit si Lily at tumingin din sa tabi ko. Mama,
May slide sila. Bulong niya. Bukas maglalaro tayo diyan. Nag-vibrate ulit ang phone ko. Sa pagkakataong ito, ang biyenan kong si Mama Chora. Tiningnan ko ang pangalan niya sa screen ng 3 segundo at nireject ko ang tawag. Ang sarap ng katahimikan. Sumunod na maaraw ay naging abala sa paglipat. Kailangan neng bagong tsondo neng lahat neng bagay. Kama, sofa, dining table. Gamit para sa kwarto ni Lily. Gumawa ako ng listahan, bumili at nag-assemble. Tuwang-tuwa si Lily. May sarili siyang kwarto na may Elsa wallpaper na kulay asul at may snowflakes. Nagpagulong-gulong siya sa bago niyang kamayakap ang manika niya. Mama, ito ang kastilyo ko. Kastilyo ni Prinsesa Lily. Tumawa siya nang nakniningning ang mata. Ngumiti rin ako, pero may kaba sa tiyan ko. Hindi basta-basta susuko ang mga Perez, lalo na sa custody, at mas lalo na sa 2.5 million pesos na iyon. At tama nga ako. Sa ikalimang araw, tumawag si Ate Evangelista, Mrs. Perez, kumuha ngang bagong abogado si Marco Perez. Kinukwestiyon nila ang ilang punto ngang agreement. Kalmado ang boses niya. Una, tungkol sa 2.5 milyon na renovation. Sinasabi nilang voluntary contribution o regalo iyon sa pamilya dahil pinatira kayo run, kaya hindi dapat ibalik. Pangalawa, sa custody, iginigi nilang bilang ama ay may pantay siyang karapatan at mas maganda raw ang kapaligiran na may bibigayin pamilya niya. Pangatlo, kinukwestiyon nila ang restriction sa visitation. Sinasabing walang basehan ang paghihigpit sa karapatan ng malola. Nakatayo ako sa balkonahe ng bago kong bahay, hawak ang telepono. Ati, ano pong may papayo niyo? Sa unang punto, may malinaw tayong record ng transfer na may specific na remarks. Hindi iyon walang kondisyon na regalo. Matibay ang kaso natin. Sa pangalawa, may stable kang kita. Ikaw ang primary caregiver at may ebidensya tayong pananakit sa bahay na iyon. Laman tayo. Sa pangatlo, ang restriction ay, para protektahan ang bata at suportado iyan ng recording mo. Seseryosohin iyan ng korte. Huminto siya saglit. Pero dahil kumuha sila ang abogado, ibig sabihin hindi nila ito palalampasin ng madali. Mrs. Perez. Mahanda ka sa laban. Naintindihan ko po, sagot ko. Ati, ihanda po natin ang pinakamatibay na kaso. Hindi po ako tatanggap ng medyasyon. Masusunod, binaba ko ang tawag at pumasok sa loob. Nakaupo si Lily sa sahig. Naglalaro ng blocks habang kumakanta ng kanta mula sa school. Mama, bukas po Sabado, bigla niyang sabi, tumingala sa akin. Natigilan ako saglit at naalala ko. Nakasaad sa agreement na pwedeng makita ni Marco si Lily tuwing Sabado. Ang hindi maiwasan ay darating na. Lumuhod ako sa harap niya at tinitigan siya sa mata. Lily, bukas pupunta si Papa para sunduin ka at mamasyal. Opo. Huminto ang makamay ni Lily. Saan po tayo pupunta? Mahina niyang tanong. Hindi ko alam. Pero dadalhin ka ni Papa sa masayang lugar na may masarap na pagkain. Sasama po kayo, Mama? Hindi. Hinagot ko ang buhok niya. Pero ibabalik ka ni Papa bago magdilim. At kung sakaling hindi ka maging komportable, pwede mong tawagan si Mama at susunduin kita agad. Opo. Tumango si Lily at sumiksik sa yakap ko. Mama, ayaw ko pong mawalay sa inyo. Ako rin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Pero gusto ka rin makita ni Papa. Tatay mo siya at mahal ka niya. Parang walang laman ang nga salitang iyon kahit para sa akin. Siguro nga hindi naging mabuting asawa si Marco. Pero hindi niya kailanman sinaktan si Lily. Ayaw kong magtanim ng galit sa pusong gata. Kinaumagahan. 9:00 saktong. Nag-doorbell. Sumilip ako sa peephole. Si Marco. May bitbit siyang paper bag na mukhang may laruan sa loob. Binuksan ko ang pinto. Nakatayo doon si Marco. Nailang. Inilibot ng mamata niya ang tsondo. Pinagmamasdan ang mabagong gamit. Ang maaliwalas na sala. Nakaupo si Lily sa sahig. Suot ang bagong bestida. Tuloy. Sabi ko sabay-tabi. Pumasok siya ng maingat. Tinitingnan ang lahat na may komplikadong ekspresyon. Maganda ang lugar na to, sabi niya. Lily, lumuhod siya at pilit na ngumiti. Nandito na si Papa para sunduin ka. Punta tayong Manila Ocean Park. Gusto mo? Tumingin sa akin si Lily. Tumango ako. Tumayo siya at mahinang sinabing, opo. Inabot ni Marco ang paper bag. Oh, binilhan kita ng kastilyo ni Elsa. Kinuha ni Lily ang bag, pero hindi niya binuksan. Yinakap niya lang ito sa dibdib niya. Tara na.
Sabi ni Marco sabay lahat ng kamay. Nag-alangan si Lily bago abutin ito. Nakita ko ang sakit sa mukha ni Marco. Pero wala siyang sinabi. Inakay niya na lang si Lily palabas ng pinto. Ibalik mo siya bago mag-alas 6, sabi ko mula sa pintuan. Alam ko. Sumara ang elevator. Nakatayo lang ako ron, pinapakinggan itong bumaba. Pakiramdam ko'y may bahaging ang pagkatao ko na sumama sa kanya. Buong araw akong balisa. Laging hawak ang phone. Laging bukas ang screen. Nakhlinis ako mahay. Nakhlaba. Nakhmop ang sahay. Pero ang isip ko ay nasa ibang lugar. Alas 3 ng hapon. Tumuno din sa wakas ang phone. Smartwatch iyon ni Lily. Mama. Malit ang boses niya at may gayang background. Ano yun? Onok? Gusto ko na pong umuwi. Nanginginig ang boses niya. Nasaan ka? Nasaan si Papa? Nasa Ocean Park po. Nak-chair si Papa, bulong niya. Nandito po si Lola at Tita Marga. Ayaw ko po silang kasama. Nanlamig ang buong katawan ko. Lily, saan ka banda eksakto? Sa may bench po sa labas ng mga isda. Diyan ka lang. Huwag kang alis. Papunta na si Mama ngayon din. Kinuha ako ang susi ng kotse at patakbong lumabas. Pagpasok ko ang Ocean Park, nakita ko siya mula sa malayo. Nakaupo si Lily sa isang bench. Nakayuko. Nasa makabilang tabi niya si Mama Chora at Marga. Pinipilit ni Marga na pakainin si Liling ice cream. Pero iniwas ni Lily ang mukha niya. Lily, sigaw ko. Tumingala si Lily. Umilaw ang mamata niya pagkakita sa akin. Tumalon siya mula sa bench at tumakbo papunta sa akin. Mama, binuhat ko siya at tumalikot para umalis. Clara, ang matinis na boses ni Marga ay umaling-awngaw sa likod ko. Anong ginagawa mo? Nag-enjoy kami kasama ni Lily. Bakit ka nanggugulo? Huminto ako. Dahan-dahan akong lumingon para tingnan sila. Sa sandaling iyon, patakbong dumating si Marco mula sa chair. Pakakita sa akin. Nag-iba ang mukha niya. Clara, anong ginagawa mo rito? Anong nakasulat sa agreement? Tinitigan ko siya. Malamig ang boses. Habang nasa visitation, bawal sumama ang nga magulang at kapatid mo. Hindi ko alam na pupunta sila rito. Nautal na sagot ni Marco. Mama, Marga, anong ginagawa niyo rito? Anong ginagawa ko? Tumayo si Chora ng palaban. Bawal ko bang makita ang sarili kong apo? Marco, inilalabas mo ang bata tapos hindi mo man lang sasabihin sa amin. Kung hindi pa kayo nakita ng kaibigan ni Marga, hindi pa namin malalaman. Tama, sabat ni Marga. Clara, pasensya na ha. Ex-hipag. Masyado kang nagmamarunong. Diba? Ngayon pinakakait mo na pati sarili naming pamilya. Pwede niyo siyang makita. Sabi ko habang yakap ng mahigpit si Lily. Ang boses ko ay malamig. Kapag naglabas na ang judging final custody order, pwede ninyong sundin ang visitation rights na sasabihin nila. Pero ngayon, habang nasa separation period, rerespetuhin niyo ang agreement. Akin na ang apo ko. Humakbang paharap si Chora at akmang hahablutin si Lily. Lily, sumama ka kay Lola. Ipagluluto kita ng masarap. Napaatras si Lily sa takot. Iniwas ko siya mula sa kamay ni Chora. Cora, tinawag ko siya sa pangalan niya ng walang mama sa unang pagkakataon. Magtira naman po kayong konting dignidad. Natigilan siya, marahil gulat na ganun ko siya kinausap. Sinamantala ni Marga ang pagkakataon. Naglabas ng phone at inumpisahang i-video ako. Tingnan niyo kung gaano kasama ang babaeng ito. Matapos makipaghiwalay, ayaw na niyang ipahawak ang apo sa lola. Nasaan ang hustisya? Patuloy lang siya sa pak-video. Humakbang ako palapit sa kanya. Diretsong nakatingin sa kamera. Perfect. Nagvi-video rin ako. Para makita ngam gataw kung sino ang mas masama. Isang titana na nanampal ngang 5 taong gulang na pamangkin o isang ina na pinoprotektahan ang anak niya. Namutla ang mukha ni Marga at ibinaba ang phone. Clara, tama na yan. Sa wakas ay nagsalita si Marco. Gusto lang makita ni Mama ang apo niya. Hindi yan mali. Bakit kailangang mag-iskandalo? Kayo ang gumagawa ng iskandalo. Sagot ko. Tinitingnan silang tatlo. Nagsama-sama bilang isang pamilya. Bigla. Najing katawa-tawa ito para sa akin. Marco, hindi ba ako najing malinaw sa korte? Sa sandaling pinilingeng pamilya mo ang dahas kaysa pagmamahal. Naputol na ang ugnayan niyo. At ngayon nandito kayo. Nagpapanggap na mapagmahal na pamilya. Wala ba kayong hiya? Galit na galit si Marco. Hindi ko na sila pinansin.
Tumalikot ako at dinala si Lily. Clara, iwan mo ang bata. Sigaw ni Cora mula sa likod. Kung susundan niyo ako, tatawag akong pulis, sabi ko nang hindi lumilingon. For harassment at paglabag sa legal agreement. Subukan niyo. Sa wakas, naiwan ang ingay nila. Naglakad ako ng mabilis palabas ng Ocean Park, sumakay sa kotse at nilok ang nga pinto. Tahimik na umiiyak si Lily sa yakap ko. Nandito na si Mama. Hinagot ko ang likod niya. Simula ngayon, kapag inilabas ka ni Papa, at biglang dumating si Lola o Tita Marga, tawagan mo agad si Mama at susunduin kita. Opo. Tumango siya. Basang-basa ngang luha ang damit ko. Pinandar ko ang kotse at sumingit sa traffic. Sa rearview mirror, nakatayo pa rin ang tatlong Perez sa entrance ng Ocean Park, parang mga rebulto. Nag-vibrate ang phone ko. Message mula kay Marco. Clara, aksidente lang ang nangyari kanina. Humihingi ako ng tawad para sa nanay ko at kay Marga. Pero hindi mo pwedeng pagbawalan ang bata na makita ang lola niya. Mali yun. Nag-reply ako. At tama ba nung sinampal ngang kapatid mo ang anak ko? Marco, sa lupeng 30 araw na ito, kapag nilabak mo ulit ang agreement, mag-apply ako ng protection order at hindi mo na siya makikita kahit minsan sa isang linggo. Seryoso ako. Pag-send ng message, pinatay ko ang phone. Hinagod ko ang buhok ni Lily. Anak, anong gusto mong kainin for dinner? Ipagluluto ka ni Mama ng pasta. Opo. Umusat ang kotse sa traffic ng hapon. Nagsimulang umilaw ang mga poste sa siyudad parang mga bituin. At sa mga braso ko, karga ko ang buong universo ko. Ang insidente sa Ocean Park ang naging mitsa ang lahat. Pawi. Nakatulog si Lily sa braso ko. Bakas pa ang maluha sa pisngi niya. Habang nagmamaneho, hindi mapakali ang isip ko. Hindi susuko, ang nga Perez. Si Chora ay uri ng babay na laging nasusunod. Ang isang manugang na lumalaban at nakakait sa kanya nga apo ay isang kasalanang hindi mapapatawad para sa kanya. Si Marga ay nabubuhay sa gulo. Dahil malungkot ang sarili niyang buhay, kailangan niyang manira nga, buhay nga iba. At si Marco, baka nga may guilt siya. Pero kapag kailangan niyang pumili sa pagitan ng pamilya niya at ng tama, lagi niyang pinipili ang pamilya niya. Kalilipas pa lang ng 5 araw sa 30-day waiting period at nawawalan na silang pasensya. Pagdating sa bahay, pinahiga ko si Lily at pumunta sa study room. Binuksan ko ang laptop. Ati, Evangelista, pwede ba tayong mag-usap sandali? Text ko. Makalipas ang 5 minuto, tumawag siya. Mrs. Perez, naintindihan ko ang sitwasyon, matatag ang boses niya. Mula sa sinabi mo, nilabak ng kabilang panik ang visitation agreement. Kahit hindi pa court order ang separation agreement, matibay itong ebidensya na ang kapaligirang iyon ay nakakasama sa bata. Gusto ko pong mag-file ng protection order, restraining order, sabi ko, para hindi na makalapit si Marga kay Lily, at bawal din si Cora na walang pahintulot ko. Pwede nating gawin yan, sagot niya. Pero kailangan natin ng ebidensya. May CCTV ba sa Ocean Park? Bukod dun, fein-idio ka ni Marga at fein-idio mo rin siya. Sana nabackup mo lahat. Kakailanganin ko rin ang original recording nung Noche Buena at ang buong kwento ng gabing yon. Mas maganda kung makukuha natin ang CCTV eng building nung pinalayas kanila. Kailangan nating mag-request eng formal. Ako na ang bahala run. Huminto siya sandali. Mrs. Perez, kapag nag-file tayo ng protection order, may hearing yan. Baka gustuhin ng judge na kausapin ang bata. 5 taong gulang na si Lily. Kaya na niyang magsalita. Mahalaga ang magiging pahayag niya. At maghanda ka. Mahabang proseso ito at lalaban sila ng husto. Naintindihan ko po, sabi ko habang nakatingin sa madilim na kalangitan. Ati, gusto ko lang na maging ligtas si Lily. Gagawin ko ang lahat. Pagkatapos ng tawag, nakaupo lang ako sa dilim ng matagal. Walang laman ang nga pader ng bago kong bahay. Walang litrato. Walang dekorasyon. Kasing lungkot ito ngang puso ko. Umilaw ang phone ko. Message mula kay Zara. Nalaman ko yung sa Ocean Park. Walang hiya talaga yung mapres na yan. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. May kilala akong magagaling na private investigator. Nag-reply ako, wag muna, pero tulungan mo akong humanap ng mapagkakatiwalang yaya para kapag may pasok ako.
Sige, ako na bahala. Iniwan ko ang phone at naglakad papunta sa kwarto ni Lily. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Hindi mapakali ang tulog niya. Nakakunot ang nu. Pumasok ako at umupo sa tabi niya. Hinahagot siya ng dahan-dahan. Nandito lang si Mama. Umikot si Lily. Hinawakan ang daliri kong maliit niyang kamay at unti-unting kumalma ang mukha niya. Halos hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Kinaumagahan. Hinatid ko si Lily sa school. Bago ako umalis, pinaliwanag ko ng maikli ang sitwasyon sa teacher niya, at nakiusap na tawagan ako agad kapag may hindi kilalang sumubok na kunin si Lily. Nakaintindi naman ang teacher. Mula sa school, dumiretso ako sa opisina ni Ate Evangelista. Pumirma ang kontrata at ibinigay ang lahat ng ebidensya. Mabilis kumilos si Ate. Nung hapong iyon, nagpadala ang formal na sulat ang opisina niya kay Marco. Ipinapaalala ang makondisyon ang agreement at binabalaan na anumang paglabag ay magre-resulta sa agarang pag-file ang protection order. Tumawag agad si Marco pagkatanggap ng sulat. Clara, kailangan ba talagang umabot sa ganito? Pagod at inis ang boses niya. Nagpapadala ka pa ng sulat ng abogado. Sinusubukan mong sirain ang lahat. Kayo ang unang sumira sa usapan. Kalmado kong sagot. Marco, binigyan kita ng pagkakataon. Isang araw sa isang linggo, kayo lang ang anak mo. Pero hindi mo makontrol ang nanay at kapatid mo. Kung hindi mo kaya, baka batas ang makagawa. Nag-aalala lang sila sa bata. Nag-aalala? Tumawa ako ng maikli. Marco, magpakatoto ka. Kailan nag-alala ang nanay mo kay Lily nung mataas ang lagnat niya? Ako ang patakbong nagdala sa kanya sa ospital. Sa lahat ng event sa school, ako ang nag-leave sa trabaho. Kapag mahinang kumain si Lily, sasabihin ng nanay mo na laking layaw siya. Nang magsimula siyang magpiano, sabi niya sayang sa pera. Yan ba ang pag-alala? Puro masasama na lang ba ang naalala mo? Oh, yan ang naalala ko. Huminga ako ng malalim. Naalala ko ang bawat pangmamaliit, pangungutya at pamumunangang pamilya mo kay Lily. At naalala ko nung Noche Buena, nung sinampal siyang kapatid mo, sinabi ng nanay mo na nararapat lang yon. Marco, hindi ko inaasahan na maintindihan mo, pero inaasahan kong rerespetuhin mo ang boundaries namin ni Lily. Matagal na natahimik si Marco. Inisip ko nga na binabaan na niya ako. Sa huli, sinabi niya, Clara, ipinapangako ko, ito na ang huli. Simula ngayon, ang visitation ay tayong dalawa lang ni Lily. Hindi ko nahahayaang lumapit sila ulit. Walang kwenta ang mga pangako mo, sagot ko. Naipadala na ang sulat, susunod tayo sa agreement. Kapag nilabak mo ulit, makikita tayo sa korte. Binaba ko ang telepono. Makalipas ang ilang araw, noong Sabado, dumating si Marco na mag-isa, tulad ng ipinangako niya. Nakatayo lang siya sa pinto nang hindi pumapasok, yumuko at pilit na ngumiti kay Lily. Lily, gusto mong pumunta sa Science Museum? Tumingin sa akin si Lily. Tumango ako. Lumapit siya at mahinang sinabi, sige po. Hinawakan ni Marco ang kamay niya. Bago umalis, tiningnan niya ako. Ang ekspresyon niya ay may pinahalong guilt, hinanakit, galit, at iba pang hindi ko maintindihan. Wala akong sinabi. Isinara ko ang pinto. Naging tahimik ang araw na iyon. 5:50 ng hapon. Nag-doorbell. Si Marco, binabalik si Lily. May hawak na lobo si Lily at mukhang naging maayos naman ang araw nila. Nandito na kami bago mag-alas 6, sabi ni Marco. Lil, magbabay ka na kay Papa. Babay po. Nag-alinlangan pa si Marco sa pinto sandali. Ngunit sa huli ay tumango na lang at umalis. Nang sumara ang pinto ng elevator, nakahinga ako ng maluwag. Kahit paano, payapa ang Sabadong iyon, pero alam kong hindi pa tapos. At tama nga ako, Lunes ng hapon. Nakatanggap ako ng tawag mula sa principal ng kindergarten. Ma'am, may babaeng nakpapakilalang lola ni Lily ang sumubok na sunduin siya kanina. Hindi namin siya ibinigay, siyempre. Pero nag-iskandalo siya sa gate. Pilit na gustong makita ang bata. Napilitan kaming tumawag ng guard. Nanlamig ang buong katawan ko. Nasaan si Lily? Nasa classroom po. Okay lang siya. Hindi namin siya pinalabas. Papunta na ako. Kinuha ko ang susi at patakbong lumabas. Pinagpapawisan ang nga kamay ko buong biyahe. Pagdating ko, kino-comfort ng teacher si Lily. Mapupula ang mata niya. Pagkakita sa akin, tumakbo siya agad papunta sa akin. Mama, sumisigaw po si Lola sa pinto. Natatakot po ako.
Sesh, nandito na si Mama. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nasaan na siya ngayon? Tanong ko sa principal. Inilabas na siyang security. Pero sabi niya babalik daw siya bukas. Mukhang nag-alala ang principal. Hindi po pwedeng ganito lagi. Na-stress ang ibang mabata. Naintindihan ko po. Pasensya na po sa gulo. Dinala ko si Lily pauwi. Habang nasa bayahe, tinawagan ko si Ate Evangelista. At pumunta po sila sa school. Naintindihan ko. Lumamig ang boses niya. Ihahanda ko na ngayon din ang request para sa protection order. Pina-absent ko muna si Lily at kinontrata ang yaya na inirekomenda ni Zara. Ang pangalan niya ay Manang Diday. Isang mabait na babae na nasa 50, may maraming taon na ang karanasan. Pinaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon. Magaan niyang tinapik ang dibdib niya. Huwag kang mag-alala, Ma'am Clara. Habang nandito ako, walang makakalapit sa batang ito. Sa sumunod na mga araw, halos hindi kami lumalabas ng tsondo. Nag-work from home ako, nagpa-deliver ng pagkain. Laging nakasara ang mga kurtina. Pakiramdam ko'y nakakwarantin kami. Sa ikatlong araw, dumating ang supwena mula sa korte. Ang hearing para sa protection order ay nakaskedula sa susunod na Miyerkules. Kinuhanan ko ito ang litrato at ipinadala kay Marco. Makita tayo sa korte. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-reply. Gabi bago ang hearing, tumawag si Chora gamit ang ibang numero. Clara, idedemanda mo talaga kami. Matinis ang boses niya. Nai-imagine ko na ang mukha niyang punong galit. Ikaw ang nagtulak sa amin sa ganito. Wala kang konsensya. Apo namin si Lily. Banal na karapatan ko ang makita siya. Banal na karapatan. Tumawa ako. Chora. Sa matang ng batas, ako ang legal guardian ni Lily. Kapag sinabi kong hindi mo siya makikita, hindi mo siya makikita. At kapag patuloy niyo kaming hinaraharas, tatawag ako ni may pulis. Hindi mo magagawa yan. Subukan niyo. Binaba ko ang tawag at binlock ang numero. Bumalik sa katahimikan ang mundo. Araw ng hearing. Naksuot akong itim na suet, nakapusot ang buhok. Manipis na makeup. Ang babae sa salamin ay may malamig na tingin at matigas na panga. Pupunta ako sa giyera. Mama, saan ka pupunta? Nasa pintong kwarto si Lily, yakap ang manika niya. May ayusin lang si Mama. Babalik ako agad. Lumuhod ako at hinalikan ang pisngi niya. Mabait ka kay Manang Diday ha? Opo, tumango si Lily. Mama, bulong niya. Dapat manalo ka. Naramdaman kong napunong luha ang nga mata ko. Niyakap ko siya. Mananalo ako. Mananalo si Mama. Sa korte, nakita ko ang buong pamilya Perez si Marco, Chora, Marga at isang nakapang opisina na lalaking malamang ay abogado nila. Umiwas ang tingin si Marco. Masama ang tingin sa akin ni Chora. Nakangisi ng may kayabangan si Marga, na parang nanalo na. Wala akong sinabi. Dumiretso ako sa lupang sala. Ang judge ay isang babaeng nasa 40, seryoso ang mukha. Inilatak ng nga abogado ang kanilang maargumento at ebidensya. Nagpresenta si Ate Evangelista ng recording nung Noche Buena, CCTV sa Ocean Park, video ni Marga, statement ng principal ng school, at CCTV sa building kung saan ako pinalayas. Nagsalita ang abogado nila tungkol sa halaga ng pamilya, sa hindi mapapatit na ugnayan ng lola at apo, sa pagmamahal at pag-alaga ni Chora kay Lily. Matapos pakinggan ang makabilang panig, nagtanong ang judge, ano ang opinyon ng bata? Your Honor, humihiling po ako na payagang magtestigo ang bata, sabi ni Ate Evangelista. Agad tumayo ang kabilang abogado. Objection, 5 taon pa lang po ang bata, hindi siya competent witness. Ang pagpapatestigo sa kanya ay maring magdulot ng psychological trauma. Objection overruled. Sabi ng judge. Mrs. Perez, bilang ina, pinapayagan mo bang magtestigo ang anak mo? Opo, Your Honor, tumayo ako. Maliit pa ang anak ko, pero alam niya kung sino ang mabait sa kanya at kung sino ang nananakit sa kanya. Dapat pakinggan ang nararamdaman niya. Tumango ang judge. Ipasok ang bata. Sinundo ang isang bailiff si Lily. Naupo ako. Mahigpit na nakakuyom ang makamay sa ilalim ng mesa. Pagkalipas ng 10 minuto, pumasok si Lily hawak ang kamay ni Manang Diday. Suot niya ang asul na bestida na binili ko para sa kanya. Tense ang maliit niyang muha. Muha siyang takot, pero pakakita sa akin.
Umilaw ang nga mata niya. Huwag kang matakot, anak, lumambot ang boses ng judge. Pwede mo bang sabihin sa akin ang pangalan mo? Lily Perez po. At ilang taon ka na? 5 po. Lily, mabait ba sa'yo ang lola at tita mo? Nakayuko si Lily. Nilalaro ang laylayan ng bestida niya. Sinampal po ako ni Tita Marga, bulong niya. Tapos sabi ni Lola, tama lang daw po yon. Natahimik ang buong korte. Nagiba ang muka NG abogado nila. Tumayo bigla si Cora, pero pinaupo siya NG bailiff. Lily, patuloy ang judge. Gusto mo bang makita ang lola at tita mo? Tumingin sa akin si Lily. Tapos tumingin siya sa judge at dahan-dahang umiling. Natatakot po ako. Sa sandaling iyon, nakita kong pumikit si Marco. Napabagsak si Chora sa upuan niya. Namutla ang mukha ni Marga. Your Honor, tumayo ako. Bahagyang nanginginig ang boses ko. Hindi ko hinihingi ang order na ito para ilayo ang isang bata sa pamilya niya. Ginagawa ko ito para protektahan siya. Kapag sinabing isang 5 taong gulang na bata na natatakot, po ako sa loop ng korte. Hindi pa ba yon sapat na ebidensya? Natahimik ang judge, nang ilang segundo, pagkatapos ay hinampas ang gavel. Granted ang protection order. Epektibo ngayon din. Bawal nang lumapit si Marga Perez sa layong 100 meters sa minor na si Lily Perez. Ang pagbisita ni Chora Perez ay dapat may nakasulat na pahintulot mula sa guardian na si Clara Perez at dapat ay supervise niya o ng third party na itinalaga niya. Anumang paglabag ay mapaparusahan ayon sa batas. Tapos ay tiningnan niya si Marco. Mr. Perez, bilang ama, nabigo kang protektahan ang asawa at anak mo sa gitna ng sigalot ng pamilya. Nabigo kang tuparin ang nilakdaang kasunduan sa visitation. Kaya umabot sa ganito. Pinaalalahanan ka ang korteng ito na ang tungkulin ng isang ama ay hindi lang pinansyal, kundi para siguraduhin ang pisikal at emosyonal na kaligtasan ng anak niya. Iminumungkahi kong pag-isipan mo iyan. Nakatingin sa sahig si Marco, walang sinasabi. Hinampas ulit ng judge ang gavel. Session adjourned. Tumakbo ako kay Lily at binuhat siya. Ibinaon niya ang mukha niya sa leg ko. Mama, nasabi ko po. Napakapangahas mo, anak. Hinalikan ko ang buhok niya. Paglabas ng sala, nasa pasilyo ang nga Perez. Humakbang si Chora papalapit sa amin, pero pinigilan siya ni Marga. Tiningnan ako ni Marco, ibinuka ang bibig para may sabihin, pero walang lumabas na boses. Nilampasan ko sila karga si Lily. Nang hindi na lumilingon pabalik, napakaliwanag ng sikat ng araw. Mainit ito sa balat. Mama, nanalo tayo. Nanalo tayo. Ibig sabihin, hindi na po pupunta si Lola at Tita Marga para sunduin ako. Hindi na sila pupunta. Si Papa, bibisitahin ka pa rin ni Papa. Pero si Papa lang. Tumango si Lily. Tapos itinuro niya ang isang ice cream parlor sa kabilang kalsada. Mama, pwede po bang kumain ng ice cream? Siyempre naman. Hinawakan ko ang kamay niya at tumawid kami. Tumunog ang kampanilya ng pinto pagpasok namin. At isang malamig at matamis na hangin ang bumalot sa amin. Ngumiti ang staff. Anong gusto mo, baby? Tumikayat si Lily. Pinagmamasdan ang mga flavors. Strawberry po. Strawberry. Nagbayad ako at inabot sa kanya ang kone. Dilaan ito ni Lily ng malaki at ngumiti. Sa sandaling iyon, naramdaman kong sulit ang lahat ng pinaglaban ko. Kahit paano ngayon, pwede nang kumain ng strawberry ice cream ang anak ko sa ilalim ng araw. Nang walang takot na may magtataas ng kamay para saktan siya. Matapos maaprubahan ang protection order, nanahimik sa wakas ang pamilya Perez, kahit paano sa panlabas. Bumalik si Lily sa kindergarten. Inilipat ko siya sa isang private school na mas mahigpit ang security. Si Manang Diday na ang nagahatid at sumusundo sa kanya, at natratrack ko ang lokasyon niya sa phone. Nakakapagbigay iyon ng peace of mind sa akin. Nag-focus ulit ako sa trabaho bilang marketing director sa isang tech company. Marami akong in-absent dahil sa mga gulo sa pamilya, at napansin na ito ng boss ko. Ngayong humupa na ang gulo, nakapag-concentrate na ako. Naging routine na ang pagbisita ni Marco tuwing Sabado. Mas tahimik na siya. Laging mag-isa. Sumusunod sa mga patakaran. Hindi na siya masyadong nagbibiro o nakikipaglaro ng sobra. Dinadala niya si Lily sa parke, sa library, o kakain sa labas ng tahimik. Ang trato sa kanya ni Lily ay magalang pero malayo, na parabang isa lang itong taong nakikita niya paminsan-minsan. Hindi ang ama niya.
Isang hapon, umuwi si Lily at mahinang sinabi, "Mama, tinanong po ako ni Papa kung galit ako sa kanya. Anong sinabi mo?" "Hindi po ako galit sa kanya." Nakatingin siya sa ibaba. Nilalaro ang isang pambura. "Pero ayaw ko na po sa kanya." "Wala akong sinabi." Hinagot ko lang ang buhok niya. Ang galit ay masyadong mabigat para sa isang bata. Ang hindi siya magustuhan ay sapat na. Unti-unting nakahanap ng bagong ritmo ang buhay namin. Hanggang sa dumating ang isyu ng 2,500 milyon pesos. Malinaw sa kasunduan na dapat ibalik ni Marco ang perang renovation sa loob ng isang buwan pagkatapos mapinal ang separation agreement. Lumipas ang 30 araw. Naging opisyal na. Lumipas ang isang buwan, at hindi siya nagbayad kahit isang sentimo. Hindi man lang niya binanggit. Hindi ko siya minadali. Iminungkahi ni Ate Evangelista na hintayin muna namin ang pinal na desisyon ng korte sa papel. Kung hindi pa rin siya magbabayad, doon na kami magsasampang ng execution. Pero may ibang plano ang ngapres. Isang weekend, nasa mall ako bumibili ng sapatos ni Lily nang makasalubong kami ni Marga sa children's section. May kasama siyang ibang babae. Natigilan siya pagkakita sa akin. Tapos ay ngumisi ng may pang-insulto. Lumapit siya. "Aba, tingnan niyo kung sino ang nandito." Ang ex-hipak ko. Malakas na sabi niya para marinig ng iba. "Mukhang masarap ang buhay mo ah. Namimili sa mamahaling part ng mall. Siguro malaki ang nakuha mo sa kapatid ko." "Hindi." Hinawakan ko ang kamay ni Lily at tumalikot para umalis. "Teka, huwag kang alis." Humakbang si Marga at hinarangan ang daan ko. "Clara, narinig kong idedemanda mo raw ang kapatid ko. At kumuha ka pang restraining order para sa nanay ko. Grabe ka, alam mo yun. Binigyan ka lang ng papel ng korte. Feeling reyna ka na." Nagsimulang tumingin ang matao. Inilagay ko si Lily sa likod ko. "Ang papel na yon galing sa korte, baka hindi ako ginagawang reyna. Pero mas makapangyarihan yon kaysa sa sampal mo. Bakit? Hindi na ba nangangati ang kamay mo?" Namutla si Marga. Kusang napahawak siya sa pisngi niya. Hinawakan siya ang kaibigan niya sa braso. "Marga, tara na." Nakatingin na ang ngataw. "Paki ko." Inalis niya ang kamay nito. "Clara, kalimutan mo na yung 2,5 milyon. Bahay yon nga magulang ko. Minimum lang na magparenovate kabilang utang na loop na pinatira kayo ron. Tapos ngayon gusto mong bawiin. Asa ka? Ang judge ang magdedesisyon niyan." Kalmado kong sagot. "Marga, malinaw ang restraining order. Lumayo ka sa anak ko. Umalis ka sa daan ngayon din. Kung hindi, tatawag ako ngang pulis." "Pulis?" Tumaas ang boses niya. "Sige, tawagan mo. Para makitang lahat ang babaeng nang iwan sa asawa at ngayon pinaparahan ang pamilya niya. Wala ka bang hiya?" Nagsimula na ang ngabulungan, nagiba na ang tingin ng ngataw. Wala akong balak na gumawang eskandalo. Binuhat ko si Lily at naglakad papunta sa elevator. Patuloy na sumisigaw si Marga mula sa likod. "Clara, huwag kang umasa. Hindi ka makakakuha kahit isang kusing sa perang yon." Sumara ang elevator. Nawala ang boses niya. Ipinatong ni Lily ang ulo niya sa balikat ko. "Mama, ang sama-sama po ni Tita Marga. May sakit siya, anak. At sa mataong, may sakit sa utak, lumalayo tayo." Hinagot ko ang likod niya, pero sa loob-loob ko, patuloy na lumalaki ang galit ko. Hindi maglalakas loob si Marga kung walang suporta mula sa pamilya niya. Wala talaga silang balak magbayad. Nang gabing iyon, nagpadala ako ng message kay Marco. Overdue na ang 2.5 milyon pesos para sa renovation ayon sa agreement. Kung hindi ko matatanggap ang pera, magsasampa ako ng motion for execution. "Sasagutin mo ba lahat ng legal costs at penalty?" Hindi siya nag-reply. Kinabukasan, tumawag siya. "Clara, gusto mo ba akong sirain? Saan ako kukuha ng 2,500 milyon ngayon? Bahay ng magulang ko yon. Ikaw ang nakdesisyong i-renovate. Ang pahingi mong pera ngayon. Parang pagnanakaw na rin sa akin. Ang pinakaiba," sabi ko habang nakatingin sa traffic mula sa bintana ngang opisina ko, "ang pagnanakaw ay ilegal, pero ang maningil ngang utang ay legal. Marco, nasa akin ang bank transfers, ang kontrata ang paggawa, mga resibo. Ito ay dokumentadong investment, hindi regalo. Kung gusto mong makipaktalo, gawin natin sa harap ng judge." Huminga ng malalim si Marco. "Clara, naging mag-asawa tayo. Wala ka na ba talagang natitirang feelings?" "Feelings?" Tumawa ako. "Nung pinapahiya ako ang kapatid mo sa publiko,
Nausap ba kayo tungkol sa feelings? Nung hinaharas ang nanay mo ang anak ko sa school, nausap ba kayo tungkol sa feelings? Marco, ang feelings, two-way street yan. Walang ipinakitang ganon ang pamilya mo sa akin. Huwag kang umasa na magpapakita ako ngayon. Sige, nangitang-gitang ngipin niya. Gusto mo ang 2,5 milyon? Ibibigay ko sa'yo. Pero kapag natapos to, tapos na ang lahat. At huwag ka nang umasa sa kahit ano bukod sa minimum na child support. Ang child support ay legal obligation mo. Subukan mong huwag magbayad at tingnan natin anong mangyayari. Binabaan ko siya. 3 araw ang lumipas. May pumasok na transfer. Hindi 2,5 milyon, kundi 1 milyon pesos. May kasamang note. Ang natitirang 1,5 milyon. Kapag naibenta ng parents ko ang chondo, sinend ko ang screenshot kay ate. Evangelista. Gumagawa siya ng delaying tactic. Sagot niya agad. Nakapangalan ang chondo sa magulang niya. Hindi niya yon pwedeng ibenta at wala silang balak ibenta yon. Diskarte nila yan para patagalin. Kung ganun, mag-file na tayo ng execution. Pwede na nating gawin sa oras na makuha natin ang final order. Perfect. Iniwan ko ang phone. Akala ni Marco, kung papatagalin niya ito, bibigay ako. Nakakamali siya. 1 linggo ang lumipas, nagpadala ang mahabang message ang biyenan kong si Chora mula sa ibang numero. Clara, ako to. Ang nanay ni Marco. Alam namin na may utang kami sa iyo, pero mahirap ang sitwasyon namin ngayon. Hindi maganda ang puso ni Papa Kiko. Kalalagay lang sa kanyang stand. Alang-alang sa naging pamilya tayo nun. Hindi mo ba pwedeng palampasin na lang yung natitirang 1,5 milyon? Iko-compensate na lang namin sa child support. Isipin mo si Lily. Ang pag-ipit sa tatay niya ay hindi makakabuti sa kanya. Finorward ko ang message sa abogado ko at nagreply ako. Cora, una, hindi mo na ako manugang. Tawagin mo akong Miss Perez. Pangalawa, ikinalulungkot ko ang kalagayan ni Papa Kiko. Pero labas yun dito. Ang pera sa renovation ay utang. Ang child support ay obligasyon. At panghuli, kung talagang gusto niyo ang nakakabuti para kay Lily, tutuparin niyo ang legal at pinansyal na responsibilidad niyo. Kung ginji, wala akong giproblema na ang judge ang magituro sa inyo kung giano ang ginakakabuti para sa kanya. Sinend ko ang message at binlock ang numero, pero hindi pa tapos ang mga Perez. Makalipas ang ilang araw, tumawag ang isang lalaking nagpakilalang tito ni Marco, si Tito Jun, isang mid-level na opisyal sa munisipyo. Clara, sabi niya sa isang mapang-asar na tono, nabalitaan kong may problema kayo ni Marco. Kayo talagang makabataan, ang bibilis magdesisyon. Nabalitaan ko yung tungkol sa pera sa renovation. Pamilya tayo. Bakit kailangang umabot pa sa korte? Nahihirapan na ang magulang ni Marco. Magbigay ka naman ng kaunti. Tito, ano po ba? Umikot ako sa upuan ko sa opisina. Una, hiwalay na kami ni Marco, hindi na po tayo pamilya. Pangalawa, sa matang batas, pera ko yon, hindi iyon pabor. Pangatlo, kung gusto niyo talagang mamagitan, sabihin niyo kay Marco na ibigay ang natitirang 1,5 milyon. Kung hindi, wala tayong dapat pag-usapan. Bakit ganyan ka makipag-usap sa akin? Tumaas ang boses niya. Mas matanda ako sa iyo. Kinakausap kita ng maayos. Nakadepende ang ipakikitunggo ko sa sinseridad ng gikausap ko, sagot ko. Lumalabagi sa legal agreement si Marco at tumatawagi kayo para i-pressure ako. Hindi po ito pakikipag-usapi, pananakot po ito. Sir, kung pinapahalagahan niyo pa ang trabaho niyo, iminumungkahi kong huwag na kayong makialam. Kung hindi, wala akong problema na magpadala ng sulat sa Ethics Committee ng City Hall para ipaliwanag kung paano niyo ginagamit ang posisyon niyo para manghimasok sa pribadong buhay. Binaba niya ang tawak ng padabog. Sa mga sumunod na araw, nakparada ang sari-saring kaibigan, katrabaho, at kahit dating professor ni Marco. Iisa lang ang mensahe. Clara, ikaw na ang umunawa. Pra lang yan, palampasin mo na. Makisama ka na lang. Ang sagot ko ay isa rin. Ang respeto ay kinikita. Hindi nila ako nirespeto nung sinaktan nila ang anak ko. Wala rin akong utang na loob sa kanila. Gusto ko ang pera ko, hanggang sa huling sentimo. Sa wakas, sumabog si Marco. Isang Biyernes ng gabi, bigla siyang sumulpot sa tsondo ko at kumakatok sa pinto. Nakita ko siya sa peephole at hindi ko binuksan. Clara, buksan mo ang pinto. Kailangan nating mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan. Kapag pumasok na ang pera,
Tapos na ang problema. Buksan mo lang. May gusto lang akong sabihin. Sabihin mo diyan. Nakikinig ako. Tahimik. Tapos narinig ko ang boses niya. Mababa, tense. May halong galit at pagmamakawa. Clara, alam kong nakamali ang pamilya ko. Nakamali kami sayo. Nagkamali kami kay Lily. Pero wala akong 1.5 million ngayon. Naubos kami sa operasyon ni Papa. Pwede mo ba akong bigyan ng oras? Huhulugan ko ng 50,000 kada buwan. Pipirmahan ko kahit anong gusto mo. Hindi ako sumagot. Clara, parang awa mo na. Nanginginig ang boses niya. Nakikiusap ako sayo. Sagad na ako. Umiyak ang nanay ko araw-araw. Mataas na ang blood pressure ng tatay ko. Alang-alang sa pinagsamahan natin. Bigyan mo naman akong pahinga. Isinandal ko ang likod ko sa pinto at pumikit. Ang pinagsamahan namin ay nasira na nung araw na tinaas ng kapatid niya ang kamay sa anak ko. Marco, kalmado kong sabi. Hindi ko kailangan ang 1,500,000 na yun. Sapat ang sweldo ko para sa aming dalawa ni Lily. Usapin ito ngang prinsipyo. Ang utang ng pamilya mo sa akin ay higit pa sa pera. May utang kayo sa akin na 7 taon ng pangmamaliit at pagbabalewala sa akin. Itong 1,500,000 na ito na yung singil, at wala ng tawad. Ganap na katahimikan sa kabilang dako. Clara, lumamig ang boses niya. Isasagad mo ba talaga ako? Ikaw ang unang sumagat sa akin. Binigyan kita ngang pagkakataon. Kung naglagay ka lang sana ng boundaries pagkatapos nung sa Ocean Park, kung nagbayad ka lang on time, baka napanatili pa natin na sibilang lahat. Pero pinili mong mangipit, magpadala ngang ibang tao. Pilitin akong sumuko. Hindi ko ito pinili. Ikaw ang pumili nito. Pinili kong. Pinutol ko siya bago pa siya makapagsalita. Lagi mo naman yang ginagawa sa isip mo. Laging nauna ang magulang at kapatid mo bago ako. Bago si Lily. Kaya wag mo akong kausapin tungkol sa pinagsamahan natin. At wag kang magpa-victim. Huminga ako ng malalim. May 10 days ka. Kung wala sa akon ko ang pera, makikita tayo sa korte. At pagdating ng araw na yon, hindi lang 1.5 million ang babayaran mo. Narinig ko ang isang malakas na suntok sa pader. At mga yabak na papalayo. Napaupo ako sa sahig. Nakasandal sa pinto. Ubos na ubos ang lakas ko. Sumilip si Lily mula sa kwarto niya. Mama, si Papa po ba yon? Pilit akong ngumiti. Oo, pero umalis na siya. Hindi po siya papasok? Hindi. Tumakbo si Lily at sumiksik sa kandungan ko. Mama, malungkot ka po ba? Hindi. Niyakap ko siya at hinalikan ang noo niya. Kalmado ako, dahil ang laban na ito ay malapit ng matapos. Makalipas ang 10 araw, pumasok ang 1.5 million pesos sa account ko. Walang message, walang paliwanag, isang malamig na notification lang. Nagpadala ako ng screenshot kay Ate Evangelista. Bayad na po lahat. Nakuha ko na, text ko. Final na ang annulment sa loob ng 3 araw. Makukuha na natin ang official order. Reply niya. Perfect. Iniwan ko ang phone at lumapit sa bintana. Sumisikat ang araw. Sa ibaba sa parke, naglalaro ang mga bata. Lumapit si Lily at hinawakan ang kamay ko. Mama, tingnan mo po, butterfly. Isang puting paru-paro ang dumapo sa paso sa balkonahe. Dahan-dahang ikinakampay ang ngapakpak nito. Isang paru-paro. Hinagot ko ang buhok niya. Para maging paru-paro, kailangan mo munang lumabas sa tsokun. Malapit nang matapos ang laban ko. 3 araw ang lumipas, bumalik kami ni Marco sa korte. Mas malala ang hitsura niya ngayon. Malalim ang eye bags, walang ahit, gusot ang damit. Tara na, sabi ko. Pumasok siyang tahimik. Mabilis ang proseso. Pirma. Tatak. Ang final na dokumento ay isang asul na papel. Mula ngayon, opisyal nang dissolved ang inyong kasal. Sabi ni Gilak ng mekanikal. Matagal na tinitigan ni Marco ang kopya niya. Tapos tiningnan niya ako. Clara, kailangan ko nang umalis, sabi ko sabay talikot. Teka, huminto ako nang hindi lumilingon. Pwede ko bang mas madalas makita si Lily? Kulang ang masabado. Effective pa rin ang agreement. Sagot ko. Kung gusto mong baguhin ang visitation schedule, pwede kang mag-request sa korte, pero mangyayari lang yung kapag tinigilan na kami ng pamilya mong iharas. Titigilan na nila. Mabilis niyang sabi. Pangako. Namimiss lang siyang nanay ko. Hindi yan tungkol sa kung namimiss niya o hindi,
Tungkol yan sa kung anong gusto ni Lily. Humarap ako sa huling pagkakataon. Marco, 7 taon mong justify ang pamilya mo. May ugali lang pero mabuti ang puso, wala silang masamang intensyon. Alam mo ba? Ang matalas na dila ay isang armas din. Nakakapadugo rin yan. Bumuka ang bibig ni Marco pero walang lumabas na salita. Mag-ingat ka. Lumabas ako. Masyadong maliwanag ang araw. Tinakpan ko ng kamay ang mga mata ko at huminga ng malalim. Magbubuk na sana ako ng grab nang magring ang phone ko. Unknown number. Hello Miss Perez. Si Kevin ito, ang aente. Pumayag na po magbaba ni presyo ang mayari na bahay sa school district na gusto niyo. May oras po ba kayong mag-usap? Nakalimutan ko. Bago pa mangyari ang annulment, nagumpisa na akong mahanap ng bahay sa isang magandang school district. Mag-elementary na si Lily sa susunod na taon. Oh si. Kasama ko po ngayon ang mayari. Willing po siyang magbenta. Pero gusto niya cash offer. Cash offer. Nakventa ako sa isip ko. Ang hatian sa iPhone. Ang 2.5 milyon. Ang sarili kong iPhone. Sapat na yon. Para sa down payment. Para sa isang maliit na bahay na sa wakas ay magiging atin na talaga. Pero kung full cash offer, wala na sa budget ko yon. Ay send mo ang address. Pupunta ako diyan. Kalahating oras ang lumipas. Nakaupo ako sa harap ng may-ari. Si Mr. Dantes. Isang lalaking nasa 50. Isang maliit at lumang apartment ang property. Pero nasa pinakamagandang school district sa siyudad. 23 milyon pesos ang presyo. Willing daw siyang ibaba sa 22 milyon. Pero dapat cash agad at mabilis ang closing. Mr. Dantes, hindi ko po kayang bayaran ng full cash. Sabi ko, kaya ko po mag-down ng 10%. Pero kailangan kong iluan ang natitira. Umiling siya. Pasensya na. Kailangan ko ang pera ngayon din. Kung hindi ko ibebenta sa ganitong presyo. Kung makukuha niyo ang buong halaga by tomorrow, ibababa ko pa ng kalahating milyon, 21.25 milyon. Last offer, 21.5 million. May liquid assets akong mga 14 million. Kulang ako ng 7.5 million. Pag-iisipan ko po, sabi ko. Kukumpirmahin ko po sa inyo bago mag-lunch bukas. Lumabas akong opisina at agad tinawagan si Zara. Zara, kailangan kong umutang sayo. Magkano? 7,5 milyong. Ano ba binibili mo, bangko? Isang bahay sa school district? Cash basis? Tahimik si Zara saglit. Sige, kaya kong maglabas ng 2 milyon. Kakausapin ko ang iba nating kaibigan para sa kulang. Utang tuha. Babayaran ko. With interest in a year. Huwag kang umarte. Pinutol niya ako. Ako nang bahala rito. Nakatayo ako sa kanto. Nakatingin sa traffic. Ang 14 milyon na yun ay buong ipon ko. Kapag binili ko ang lugar na to, halos wala na akong matitirang safety net. Pero hindi pwedeng inegosyate ang edukasyon ni Lily. Tumunog ulit ang phone ko. Si Ate Evangelista. Mrs. Perez. May balita. Mukhang may bagong pinaplano si Marco. Seryoso ang tono niya. Dahil nakakuha siya ng agresibong abogado na eksperto sa magulong hiwalayan, naghahanap sila ng paraan para makakuha ng parte sa isa mo pang property. Nanlamigang dugo ko. Ang giza ko pang properties ang malit na studio kondo na nabili ko gamit ang gipong ko bago pa kami kasal. Ang buwan ng gulog dun ay laging galing sa personal account ko. Dahil malayo iyon, pinaupahan ko at ginagamit ang kita para sa gastusin sa bahay. Sa proseso ng annulment, itinuring iyon bilang prenuptial property. Hindi man lang nabanggit. At ngayon, gustong habulin ni Marco. Anong gusto niyang mangyari? Igigit nila na dahil binayaran ang mortgage habang kasal kayo, conjugal property na raw iyon. At may karapatan siya sa parteng ang pagtaasang value nito. Pwede ba yung malabong manalo sila? Pero kung gusto nilang patagalin ang proseso, pwedeng maging komplikado. Hinawakan ko ng mahigpit ang phone. Ang chondo na. Yon ang safety net ko. Ang nag-iisang bagay sa siyudad na ito nasa akin lang. Anong may re-recommenda niyo? Dalawang option. Una, ay transfer mo sa mga magulang mo, pero pwedeng isiping nagtatago ka ang assets. Pangalawa, patunayan na ang hulog ay galing sa sarili mong pera, hindi sa conjugal funds. May ebidensya ako, sabi ko. Ang sweldo ko laging pumapasok sa account ko. Si Marco ang sumasagot sa daily expenses. Ako sa mortgage, sa school ni Lily, at malalaking gastusin. Malinaw ang bank records. Makakatulong yan, sagot niya. Pero para makasigurado, iminumungkahi kong ilikwidate
mo na ang asset na yan sa lalong madaling panahon. Ibenta mo na. Ibenta. May umilaw sa isip ko. Ati, kung ibebenta ko yon ngayon, kailangan ko pa ba ang pirma ni Marco? Prenuptial property naman yon, di ba? Ikaw ang bahala. Perfect. Binaba ko ang telepono at tumawag sa isa pang ahente. Hello, may studio unit ako na gusto kong ibenta. 30 SQM. Makano ang market value ngayon? Kung gusto ko sana negrang fast cash isali. Gaano katagawa butching? Binalikan niya ako agad ng tawag. Ma'am Clara, in demand ang area na yan. Nasa 18 milyon ang value. Kung fast cash, kailangan nating ibaba sa mga 17 million. Pero pwede nating may close in a week. 17 million. Plus ang 14 million na meron na ako. 31 million. Sapat na para bili ng bahay sa school district. Bayaran si Zara. At may sobra pa. Ibenta mo na, utos ko. Minimum 17 milyon. Cash basis. Pinakamabilis na pwede. Asikasuhin ko na po ngayon din. Pagkatapos ayusin ang lahat, umupo ako sa hagdan sa harap ng real estate office. Napakainit ng araw. Nag-vibrate ang phone ko. Si Marco. Clara. May kailangan akong pag-usapan sayo. Kakaiba ang kalmadong ng boses niya. Tungkol sa estudio kondo mo. Kinausap ko ang abogado ko. Ang parteng hinulugan mo abang kasal tayo ay kinokonsider na conjugal property. Kaya may karapatan ako sa parte nun. Ayan na nga. Tumawa ako ng malakas. Marco, nung sinampal ngang kapatid mo ang anak natin, kumonsulta ka ba sa abogado tungkol sa assault? Nung hinaharas ng nanay mo si Lily sa school, kumonsulta ka ba sa abogado tungkol sa harassment? At ngayon gusto mong pag-usapan ng properties? Sige. Mag-file ka. At babayaran ko kung anong iutos ng judge. Hindi sa ganong. Nag-alinlangan ang boses niya. Sinasabi ko lang na may karapatan ako. Parte ng appreciation value. Appreciation value? Pinutol ko siya. Ang down payment sa chondo na yon ay galing sa unang 3 taon kong nagtrabaho. Uwi ako madaling araw. Nabubuhay sa instant noodles. Ako ang nagbayad ng hulog. 7 taon kang tumira sa chondo May. Nga magulang mo at nagmaneho kotseng ako ang nahulog. At ngayon gusto mo parte sa akin bago pa tayo ikasal. Wala ka bang hiya? Clara, wag kang maging irrational. Ako irrational. Tumayo ako. Lilawin ko sa'yo ha. Ibinebenta ko ng kondo na yon. Ang pera mapupunta sa pambilingang bahay ni Lily sa isang magandang school district. Wala kang makukuhang kahit isang kusing. Ano? Binenta mo? Hindi mo pwedeng gawin yan. Conjugal property yan. Jajang magdedesisyon niyan. Sige. Perfect. Sagot ko. Idemanda mo ako. Magiging handa ako. At huwag mong kalimutan. Nasa akin ang recording ng pananampal ng kapatid mo kay Lily at ang ebidensya ng panghaharas ng nanay mo. Pwede nating lutasin lahat sa korte. Binaba ko ang telepono at binlock ang numero niya. Nakatayo ako sa ilalim ng araw. Humihinga ng malalim. Mahirap pa rin ang daan magbenta, bumili, mangutang. Magbayad ng utang pero sa pagkakataong ito, lumalaban ako para sa sarili ko at para kay Lily. Tumunok ulit ang telepono. Ang ahente ko, Ma'am Clara, may buyer na. Full cash, 17 milyon. Pwede tayong pumirma bukas at I close in a week. Perfect. Tiningnan ko ang maliwanag na langit. Mukhang magandang araw ngayon. Ang moving up ceremony, graduation ng kindergarten, ay nakaskedula sa huling Sabado ng Hunyo. Nag-leave ako ng 1 linggo para tulungan si Lily na mag-practice. Napili siya bilang isa sa mga mag-MC. Seryosong-seryoso siya rito. Isinasaulo ang mga linya. Nagpa-practice kung paano tumayo sa stage. Sabi ng teacher may natural talent daw siya. Mama, manonood po ba kayo kapag umakyat na ako sa stage? Tanong niya habang nagpapahinga. Siyempre, sa unahan upo si mama para i-video ka. Hinalikan ko ang niya. Si papa? Natigilan ako. Baka hindi siya makapunta, anak. Okay. Sabi niya lang at hindi na nagtanong pa. Hindi ko sinabi kay Marco ang tungkol sa graduation. Akala ko wala siyang pakialam. Nang gabi bago ang graduation, tumawa siya. Clara, iba ang tuno ng boses niya. Bukas ang graduation ni Lily. Nalaman ko sa teacher niya. Pwede ba akong manut lang? Hindi ako manggugulo. Pinakisipan ko saklit. Sige, pero ayaw po ka sa pinakalikot. Ayaw kong makita ka ni Lily at ma-distract. Magpe-present siya. Naintindihan ko. Kinaumagahan, sinuotan ko si Lily ng magandang puting tulid dress at inilagay ko ang isang princess bow na may mga kumikinang na hair clips.
Mukha siyang anghel. Sa auditorium ng skulang ceremony, puno ang mga proud na magulang. Tulad ng napag-usapan, umupo ako sa front row. Tumingin ako sa likod at nakita ko si Marco sa isang sulok, naka-face mask at cap, nakayuko ang ulo. Nagsimula ang ceremony. Nang ternaang ma-MC, naglakad si Lily papunta sa stage. Hawak ang kamay ng isa pang bata. Tumama sa kanya ang spotlight, tumayo siya ng tuwid, at malinaw at matatak ang boses niya. Dear teachers, dear parents, and dear friends, good morning to all. Napakalakas ng palakpakan. Itinaas ko ang phone ko, nanginginig ang makamay ko, napunong ngeluha ang mamata ko, lumalaki na ang anak ko. Ang final presentation ay ang buong graduating class, na kumakanta ng The Greatest Love of All. 3 linya ang nga bata. Nasa gitna ang unang linya si Lily. Siyang naglilid ng kanta. Ang puro at inosenteng nga boses nila ay pumuno sa auditorium. I believe the children are our future. Tuluyan nang bumaksak ang luha ko. 7 taon ng mahirap na pagsasama. Ang lahat ng sakit at frustration ay tila tinangay ng kantang iyon. Bigla, bumukas ng malakas ang side door ng auditorium. Isang figura na nakasuot ng matingkat na pulang dress ang patakbong pumasok ng dire-diretso sa stage. Si Marga. Lily Perez. Ang matinis niyang boses ay pumutol sa musika. Bumaba ka diyan ngayon din. May sasabihin ang tita mo sa'yo. Huminto ang musika. Nanigas ang mga bata sa stage. Nakatayo lang doon si Lily. Namutla ang mukha. Nakatingin kay Marga na papalapit. Takot na takot. Tumalon ako patayo. Pero may mas mabilis. Mula sa likod ng hall, tumakbo si Marco at hinawakan si Marga sa baywang. Marga, anong ginagawa mo? Lumabas na tayo. Bitawan mo ako, Marco. Nazu! Nagbumiglas si Marga. Dinuduro si Lily. Tingnan mo siya. Akala mo kung sinong magaling diyan sa taas. Tinuruan siya ng mabuting nanay niya. Tinuruan siyang huwag kilalanin ang sarili niyang lola. Lily, sinasabi ko sa'yo. Perez ang apelyido mo. Perez ka. Tinuruan ka ng nanay mong maging walang hiya. Sumabok ang mga bulungan at sigawan sa loob ng hall. Nagsimulang kumuhang video ang mga magulang. Security. Ilabas niyo siya rito. Sigaw ng principal mula sa stage. Sumingit ako sa mataw at tumayo sa harap niya. Marga, malamig na parang yelo ang boses ko. Nakalimutan mo ba ang restraining order galing sa korte? O akala mo talaga hindi ako tatawag ng pulis? Ang kapal naman ng mukha mong magpakita rito. Clara. Nanlalaki ang mga mata ni Marga. Sinira mo ang kapatid ko, pinasama mo ang look ng nanay ko para makasakit siya, at ngayon hindi mo kami papayagang makita ang bata. Wala ka bang puso? Hindi ko kayo papayagan. Tumawa ako, kinuha ang phone ko, at i-play ang recording nung araw ng Noche Buena. Ang matinis na boses ni Marga ay umaling-aungaw sa tahimik na auditorium. Batang walang utang na loob. Ako ang magtuturo sa iyo ng pakikisama at galang na hindi may turo ng nanay mo. Tapos, ang lutong na tuno ng sampal. At ang pagikbi ni Lily. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong hall. Kasing puti ang papel ang muka ni Marga. Ipinagbabawal na. Court order na lumapit ka sa anak ko kahit kailan sa layong 100 meters. Sabi ko sa mababa at malinaw na boses. Hindi mo lang nilabag ang order na yon. Gumawa ka pa ang iskandalo sa publiko at inabuso mo verbally ang isang minor. Guard, tumawag kayong pulis. Tumingin ang guard sa principal, na tumango ng seryoso. Nataranta si Marga. Marco, magsalita ka. Hindi mo pwedeng hayaang tumawag siyang ang pulis. Kapag naka-record ako, paano na si mama? Hawak-hawak siya ni Marco. Ang mukha ay isang maskara ng pag-alala, pero walang sinabi. Marco, sigaw ni Marga. Kapatid mo ba ako o hindi? Hahayaan mo ba ako? Tiningnan ako ni Marco. Halos hindi marinig ang boses. Clara. Parang awa mo na. Wag na. Ilalabas ko na siya ngayon din. Pangako. Hindi na siya manggugulo ulit. Kung bali siya, kailangan niya ng doktor. Sabi ko. Pero ngayon, kailangan niya ng pulis. Marco, masyado ng maraming pagkakataon ang naibigay ko sa pamilya mo. Pero ngayon, sa mismong graduation ng anak ko, sa unang mahalagang araw ng buhay niya, susugot ang kapatid mo rito para takutin siya sa harap ng maraming tao. Sa pagkakataong ito, hindi ko na palalampasin. Nidial ko ang 911. Opo, gusto ko pong i-report ang paglabag sa restraining order at public scandal sa isang school event. Napabagsak si Marga sa sahig, umiyak. Inalalayan siya ni Marco, nangingini ang nga balikat.
Mabilis na dumating ang nga pulis. Kumuha sila ng statements, chinek ang restraining order, pinakinggan ang recording ko, at pinosasan si Marga. Ma'am, kailangan niyo pong sumama sa amin. Dinala nila si Marga habang patuloy itong umiyak. Pinanot ni Marco kung paano siya dinala. Tapos lumingon siya at tiningnan ako. Ang ekspresyon sa mga mata niya ay hindi ko mabasa. Galit, pagsisisi, kawalan ng pag-asa, at kawalan ng lahat. Sabay-sabay. Clara, may nang sabi niya. Satispecho ka na bang gayon? Hindi. Sabi ko, hindi. Hinding-hindi ako magiging satispecho. Dahil ang graduation ng anak ko, isang araw na dapat puno ng saya at pride, ay sinira ng sarili niyang tita. Ang mansang ito ay dadalhin niya habang buhay. At ikaw, bilang ama niya, muli kang tumayo diyan na walang ginagawa. Ibinuka ni Marco ang bibig niya, pero isinara rin ulit. Tumalikot siya at naglakad palayo. Nakakuba na parang tumanda ang 10 taon sa loop lang ngang 10 minuto. Bumalik ako sa auditorium. Kinuha ko si Lily mula sa bisig ng teacher niya. Umiyak pa rin siya. Mama, bulong niya sa tainga ko. Bakit po ako kinamumuhian ni Tita Marga? Hindi ka niya kinamumuhian, anak. Hinagot ko ang likod niya. May sakit siya. May sakit ang puso niya. Pero hindi mo kasalanan yon. Wala kang ginawang mali. Natapos ng maaga ang ceremony. Lumabas ako karga-karga si Lily mula sa school. Tumawag si Zara. Nag-aalala ang boses. Nabalitaan ko ang nangyari. Okay lang ba kayo ni Lily? Okay kami, sabi ko. Zara, pwede ba akong humingi ng pabor? Gamitin mo ang magka-connection mo. Gusto kong harapin ni Marga ang pinakamataas na parusa sa paglabag sa court order, public scandal, at child abuse. Gusto kong ilagay yan sa permanent record niya. Sige, ako na bahala, sabi ni Zara. Matitikman niya kung anong hinahanap niya. Tiningnan ko si Lily. Tumigil na siya sa pag-iyak. Mama, uwi na po tayo. Oo, sabi ko. Uwi na tayo sa bago nating bahay. Tapos na ang renovation ng bago naming bahay. Lumipat kami the following week. Isang maaliwalas na bahay na may 2 kwarto. Ang kwarto ni Lily ay may mag-glow-in-the-dark star sa kisame. Tulad ng ipinangako ko sa kanya. Nakulong si Marga ang 10 araw. Ganap na nanahimik ang nga Perez. Hindi na tumawag pa ulit si Cora. Itinigil na ni Marco ang pagbisita tuwing Sabado at nag-message lang na may sakit ang nanay niya kaya kailangan niyang alagaan. Nag-start mag-grade 1 si Lily sa bago niyang school. Sa tapat lang ng bahay namin. Nakahanap ng tahimik na routine ang buhay namin. Sa katapusan ng Nobyembre, nakatanggap akong tawag mula kay Ate Evangelista. Mrs. Perez, nai-withdraw na po ni Marco Perez ang kaso tungkol sa studio apartment mo. Huminto siya sandali. Ikinalulungkot ko rin pong ipalam na pumanaw ang nanay niya, si Cora Perez, last week. Sudden heart attack daw. Nakatayo ako sa tabingang bintana ng opisina ko. Nakatingin sa kulay abong langit. Wala na si Cora. Ang babaeng nang insulto sa akin, nagparayas sa pananakit sa anak ko, at nang haras sa kanya sa school, ay patay na. Wala akong naramdamang saya. Wala ring lungkot. Isang malaking kawalan lang. Nang gabing iyon, tumunog ang phone ko. Unknown number. Sinagot ko, Clara. Boses iyon ni Marco. Sobrang paus na halos hindi ko makilala. Wala na si Mama. Umiyak siya. Isang malalim at basak na iyak. Clara. Nakamali ako. Nakamali ako sa lahat. Hindi ko sana hinayaang saktan ni Marga si Lily. Hindi ko sana hinayaang apihin ka ni Mama. Sinira ko ang pamilya natin. Pinakinggan ko siya ng tahimik. Nagsisisi ako. Humikbi siya. Nagsisisi ako sa lahat. Ang pagsisisi ay walang nababago. Marco, kalmado kong sabi. Kailangan nating lahat magpatuloy sa buhay. Mag-ingat ka. Palalakihin ko si Lily ng mabuti. Tuturuan ko siyang maging mabait. At tuturuan ko siyang maging matapang. Mahabang katahimikan. Tapos ay bumulong siya. Clara, salamat. Salamat saan? Salamat at hindi mo hinayaang sirain kanila. Binaba ko ang telepono at naglakad papunta sa kwarto ni Lily. Mahimbing siyang natutulog. Yakap ang manika niyang si Elsa. Hinalikan ko siya sa noo. Good night, anak. Isinara ko ang pinto at sumandal doon. Nagpapakawala ngang isang mahabang buntong hininga. Tapos na ang 7 taong bangungot. Nasa akin ang anak ko. Nasa akin ang trabaho ko. Nasa amin ang bahay na ito. Ang aming tahanan.
Sa labas, kumikinang ng maliwanag. Ang nga ilaw ng siyudad. At sa loob, ang ilaw namin. Ang aming liwanag ay patuloy na nagniningning matatag, mainit, at ligtas, at yun ay sapat na sapat na.